Mr. Silent Channel. Please like, share and subscribe. Kabanata 0851 Pag-isipan mo ito. 0851. Naglalakad papunta sa sala ng mansyon, nakita ni Su Qingzhou ang tatlong lalaking nakaupo sa loob. Si Tita Jiang ay nakaupo doon na may marangal na ekspresyon. Nang makita niyang bumalik sina Ye Fan at Su Qingzhou, mabilis siyang tumayo at sinabing, Ye Fan, Miss, hindi ko sila papapasukin, kailangan nilang pumasok, hindi ko sila mapipigilan. Nakilala ni Su Qingzhou ang isa sa mga lalaking nasa edad 40 sa isang sulyap. Ito ang nakita niya sa sementeryo ng kanyang bayan, si Su Wei. Hehe, Mr. Lucifer, ang hari ng impyerno, ako si Sui mula sa pamilyang Su sa Gigo. Ang pangalawa kong anak na lalaki, si Su Wei, na walang kakayahan, ay nagkaroon ng kaunting hindi pagkakaunawaan sa iyo. Ngayon, kasama namin ang panganay kong si Su Sen ang batang ito. Halika para gantihan ka, patawarin mo sana ako. Nakasuot ng asul na mahabang gown, ang kulay abong buhok ay maingat na sinukli, at ang matandang lalaki na may mabait na ngiti ay ang pinuno ng pamilyang Su sa Ghost Valley, si Sui. Ayon sa kanyang seniority, si Sui ay dapat ituring bilang pangalawang lolo ni Su Qingzhou. Kahit na siya ay isang ampon, siya rin ang pamilya ni Su kung tutuusin. Kaya lang pagkatapos ng huling pagkakataon, nang si Su Wei ay ipinadala upang agawin ang daliri ni Gigu sa sementeryo, tiyak na hindi magkakaroon ng magandang impresyon si Su Qingzhou sa pangalawang lolo na ito. At sa tabi niya, may isang lalaki na mas matanda kay Su Wei at maikli ang buhok, ang kanyang panganay na anak na si Su Sen. Malinaw na alam na ng pamilyang Su ang pagkakakilanlan ni Ye Fan, at sa mga araw na ito, ang ingay ng inferno sa buong mundo ay kumalat na rin sa China. Hindi man ito alam ng mga ordinaryong pamilya at organisasyon, siguradong alam ito ni Gigo. Nang makilala ng pamilyang Su si Ye Fan, syempre maganda ang ugali nila at hindi nang ahas na magpabe. Naramdaman ni Su Yi ang walang pakialam na mga mata ni Su Qingzhou, ngumiti at sinabing, Qingzhou, ito ang unang beses na nagkita tayo, alam kong hindi mo naintindihan ang pangalawang lolo, ngunit mangyaring makinig sa aking paliwanag. Kami ay isang pamilya, para sa kinabukasan ng pamilyang Su, upang muling buhayin ang prestihiyo ng pamilyang Su, ang lahat ng ito ay dahil sa kahirapan. Humph! Kalokohan! Direkta nating gagamitin ang kapangyarihan. Kung wala si Ye Fan, patay na tayo, ano ang sasabihin natin bilang isang pamilya? Si Tia Jiang sa gilid ay napuno ng matuwid na galit, ngunit inabot ni Su Qingzhou ang kanyang kamay upang pigilan ito. Medyo, Tita Jiang, huwag mong sabihin yan. Walang magawa si Tita Jiang, Miss, nag-i-imagine lang sila, huwag kang malambot ang puso. Tumango si Su Qingzhou, Tita Jiang, ako na ang bahala dito, pwede ka munang magpahinga. Bagamat galit si Tita Jiang, wala siyang ibang pagpipilian kundi ang umatras pagkatapos marinig ang sinabi ni Su Qingzhou. Bumalik siya sa kanyang silid at ayaw nang makita pa ang mga miyembro ng pamilyang Su na ito. Maupo ka, iniunat ni Su Qingzhou ang kanyang kamay at mahinahong sinabi. Walang masyadong sinabi si Ye Fan mula sa simula hanggang sa wakas. Hindi niya alam kung paano binalak ni Su Qingzhou na tretuhin ang mga kamag-anak na ito. Kung gusto niyang patayin ang mga ito ay isang salita lamang, hindi na kailangan ng mga salita. Batay sa kasalukuyang saloobin ni Ye Fan kay Gigu, o sa madaling salita, ang saloobin ni Gigu sa kanya, hindi na kailangang pag-usapan. Sa makatuwid, mas angkop na ipaubaya ang bagay na ito kay Su Qingzhou. Parang may sariling considerations ang babae. Napansin din ni Su Yi na napakalamig ng ugali ni Ye Fan, kumislap ang isang kislap ng liwanag sa kanyang mga mata, at nakangiting sinabi niya, okay, bigla akong pumunta dito ngayon, pasensya na talagang abalahin ang iyong pahinga sa gabi. Hindi ito biglaan, alam mo, babalik kami ngayon, sabi ni Su Qingzhou. Haha. Qingzhou, hindi ko inasahan na magsasalita ka ng ganoon ka-prangka. Hindi ako pupunta sa mga sulok kasama ang pangalawang lolo na iyon. Oo nga, hinihintay ka naming bumalik, sabi ni Su Yi. Kung gayon, ano ang gagawin natin? Tanong ni Su Qingzhou. Kinindata ni Su Yi ang panganay na katabi niya. Naunawaan ni Su Sen, kumuha ng maliit na USB flash drive mula sa kanyang baywang, at inilagay ito sa harap ni Su Qingzhou. Dahil ang tatlong ama at anak ng pamilyang Su ay nakasuot ng retro na damit, ang ilang maliliit na bagay ay maaaring ilagay sa sinturon. Ano ito? Tanong ni Su Qingzhou. Sinabi ni Su Yi, narito, mayroong isang mapa ng Ghost Valley, kabilang ang kung paano makapasok sa Ghost Valley, ang lahat ng panloob na layout ng Ghost Valley. Mayroon ding kasalukuyang pangunahing pamamahala ng Ghost Valley, ang komposisyon ng pamilya ni Zug, at ang impormasyon ng ating Ghost Valley Su pamilya. At ang impormasyon ni Elder Yuan. Masasabing kahit ang Dragon Soul ay hindi alam ang panloob na impormasyon ng mga Ghost Valley na ito, ngunit, hiniling ko kay Senner na ayusin ito at planong ibigay ito sa iyo. Sinabi ni Su Sen, pamangkin Qingzhou, hanggat nasa iyo ang impormasyong ito, maaari mong mabilis na maunawaan ang sitwasyon sa Ghost Valley. Mas magiging madali para sa iyo na bumalik sa Ghost Valley. Bumalik sa Ghost Valley. Nagtanong si Su Qingzhou, gusto mong bumalik ako?
Sinabi ni Su Yi na may seryosong mukha, Shinzo, sa totoo lang, noong inampun ako ng iyong lolo sa tuhod noon, hindi para sa akin ang makipaglaban para sa kapangyarihan. Gusto kong bantayan ko ang pundasyon ng pamilyang Su sa Gigo. Sayang lang at walang cultivation qualifications ang lolo mo o ang tatay mo, pero iba ka. Sa tingin ko ikaw ay nasa likas na kaharian, at ikaw ay naging isang maalamat na powerhouse na King of Hell. Mag-asawa. Sa kwalifikasyon at network na ito, talagang walang problema ang bumalik sa Ghost Valley at maging pinuno ng aming pamilyang Su. Ang susi ay hawak mo pa rin ang daliri ng Gigo, at ang makita mo ang daliri ay parang nakikita mo ang may-ari ng lambak. Gaano man kalakas si Zhuge Tianming, hindi siya. Hilahin ang iyong mga daliri, hindi mo ito mabibigyang katwiran sa mga tuntunin. Sabi ni Su Sen. Nagmamadali ding ngumiti si Su Wei ng papuri at sinabing, ako ang nakasakit sa akin, ngunit Shinzo, talagang iniisip namin na ikaw ang pag-asa ng pamilya Gigusu, kaya pumunta kami upang humingi ng tawad at ipakita ang aming sinseridad. Nang marinig ito, hindi nagmadali si Su Shinzo para kunin ang USB flash drive. Pagkaraan ng ilang sandali, nagtanong siya, gusto mong bumalik ako sa Gigo at maging pinuno ng pamilyang Su, kaya ano ang makukuha mo? Oh, ano ang gusto mo? Napangiti si Su Yi, ikanaway ang kanyang kamay at sinabing, Shinzo, masyado kang nag-aalala, ano pa ang aasahan namin? Ang aming ama at anak, kabilang ang mga tao mula sa aming angkan, ay umaasa lamang na hayaan ang pamilyang Su na maging Panginoon muli ng Ghost Valley. Lalong lumalaganap ang pamilya Zhuge, hindi nila kami siniseryoso, ikaw lang talaga ng asawa mo ang makakapidyaw sa kanila. Hanggat maaari mong buhayin ang prestihiyo ng pamilyang Su, ako, si Su Yi, kasama ang aking dalawang anak na lalaki, at ang aking mga apo, ay babalik sa kanayunan at hindi nasasali sa mga pagtatalo sa lambak ng multo. Oo, mayroon din tayong self-awareness. Sa Ghost Valley, pinigilan kami ng pamilya Zhuge, at talagang pagod na kami. Sabi ni Su Sen na may mapait na mukha. Kinaikit ni Ye Fan ang kanyang mga mata at nagtanong, halika ngayon, alam ba ni Zhuge Tianming? Oh, huwag mag-alala, kamahalan, mayroon kaming sariling intelligence manager. Sa pagkakataong ito, sinadya namin itong itago para hindi malaman ng pamilya Zhuge. Hinarap ni Su Yi si Ye Fan ng magalang. Laban sa akin, alam mo ba? Tanong ulit ni Ye Fan. Nagmamadaling iwinagayway ni Su Yi ang kanyang mga kamay na may seryosong mukha at sinabi, kamahalan, lahat ito ay ginawa ni Zhuge Tianming. Kami ay ganap na walang kamalayan. Kung alam ko, sinabihan na kita. Kinaiinisan ko lang na sa Ghost Valley na ito, halos lahat ng resources ay kontrolado ng pamilya Zhuge, at nalaman lang namin mamaya. Talaga, tumanggo si Ye Fan at hindi na nagtanong pa. Inabot ni Su Shinzo ang USB flash drive, I see, I need to think about it after reading the information, you guys go first. Bar. Kabanata 0852 ayon sa aking karanasan. 0852. May gustong sabihin ang magkapatid na Su Sen at Su Wei, ngunit inabot ni Su Yi at pinigilan sila. Bumangon si Su Yi at nakangiting sinabi, okay, nandito kami ngayon para lang magbigay ng pahayag. Sa hinaharap, Shinzo, gusto mong bumalik sa Gigo. Kami, ang pamilyang Su na nanatili sa Gigo, ay magbibigay ng aming buong suporta. Kung kailangan mo ng anuman, o mayroon kang ano ang gusto mong itanong, ang dokumentong ito ay naglalaman ng lahat ng aming impormasyon sa pakikipag-ugnayan, ito ay lahat ng pamilya, hindi mo kailangang maging magalang. Mahinahong sagot ni Su Shinzo, nang hindi tumayo para magpaalam. Tahimik na lumabas ng bahay ang tatlo ni Su Yi at ng kanyang anak, isinara ang pinto, at umalis. Pagkatapos maghintay hanggang sa umalis ang kotse sa residential area ng Bilu County, at sa kalsada, sa wakas ay hindi napigilan ni Su Wei na mapag-alitan, ang munting asong ito, na nagpakasal kay Lucifer ng mag-isa, ay magiging hindi matatalo sa harap natin. Kung hindi dahil sa lalaki niya, nabulok na ang buto niya sa putikan, hindi niya talaga alam ang gagawin. Ikalawang kapatid, ang mga tao ay nasa ilalim ng bubong at kailangang iuko ang kanilang mga ulo, kailangan nating harapin si Zhuge Tianming, kung gusto nating patuloy na makatagpo sa Gigo, kailangan natin sa tulong ng kapangyarihan ng Inferno, magtitiis ako. Su Shinzo pansamantala para sa kapakanan ng hinaharap. Ito ay isang gintong pagkakataon. Ang Lucifer na iyon ay tiyak na lalaban sa pamilya Zhuge para sa kapakanan ni Su Shinzo. Sa sandaling mag-away ang dalawang panig, Zhuge maraming pamilyang hindi sinasadya, ngunit kapag tayo ang naging mga bayani na tumulong kay Su Shinzo, wala silang magagawa sa atin. Si Su Shinzo ay isang babaeng may dilaw na buhok na gustong pamunuan ang Ghost Valley. Napakaraming matatanda sa aming bangka. Noong panahong iyon, sa Ghost Valley, kami talaga ang may huling say. Nakangiting sabi ni Su Sen. Ngunit, ang Lucifer na ito ay hindi madaling pakitunguhan. Kung narito siya, hinding-hindi natin magagawang iangat ang ating mga ulo sa harap ni Su Shinzo. Sumimangot si Su Wei. Ang Lucifer Tree ay isang malaking draw. Maya-maya, may ibang haharap sa kanya.
Hiramin mo muna ang kanyang espada para patayin ang pamilya Zug, at pagkatapos ay humiram ng espada ng iba para patayin si Lucifer, bakit hindi? Sabi ni Susan. Malungkot ang mga mata ni Suyi, at sinabi niya na may mababang ngiti, kayong dalawa, masyado ninyong minamaliit ang batang babae na iyon. Kami ay nasa parehong pahina noon, ngunit ngayon ay pinag-uusapan namin ito. Sa tingin mo ba ay paniniwalaan niya ang lahat ng ito? Para makuha ang tiwala niya, marami pa tayong dapat gawin. Ngayong araw lang, kung pupunta tayo rito, malalagay sa panganib ang ating buhay. Kung gusto nating gumawa ng malaking deal, kailangan nating damay ng dugo. Mahusay na sinabi ito ni tatay, nag-alala ako ngayon lang, Lucifer. Direktang ikakalat nito ang galit kay Zug Tianming sa ating mga ulo. Tumango si Susan. Ipinikit ni Suyi ang kanyang mga mata, huminga ng malalim, at sinabing, huwag magpanik, sina Lucifer at Su Qingzhou ay hindi simpleng mga tao, dapat din nilang malaman na para makapaghiganti at makabalik sa Ghost Valley, kailangan nila tayong manguna at tumugon. Kaya naman, sa ngayon, ligtas tayo. Ang susunod na susi ay makuha ang tiwala ni Su Qingzhou, at ang pinakamagandang bagay ay bigyan siya ng ilang pabor, para maging maayos ang aming plano. Nagkatinginan sina Susan at Su Wei, pareho ito ay pag-isipan ang susunod na plano. Ang langit ay puno ng mga bituin at banayad ang simoy ng hangin. Sa balkonahe sa labas ng study, si Su Qingzhou ay sumandal sa rehas, hinimas ang USB flash drive sa kanyang kamay, ang kanyang mukha ay nag-iisip. Miss, gusto mo bang uminom ng Coke? Dumating si Ye Fan sa balkonahe. Kumuha siya ng 2 lata ng Coke na walang asukal sa refrigerator at iniabot ang 1 lata kay Su Qingzhou. Ito ang gusto niyang inumin, kaya binili ito ni Tita Jiang at inilagay sa ref. Su Qingzhou ay sumulyap sa kanya at umiling, anong Coke ang iniinom mo sa gabi, kahit na malusog ka, ito ay masyadong magulo. Hoy, kung hindi mo iinuman ko. Masayang nilunok ni Ye Fan ang sarili at tuwang-tuwang sininok. Sinulyapan ni Su Qingzhou ang lalaki ng walang magawa at nagtanong, anong uri ng pagsasabwatan sa tingin mo mayroon si Suyi at ang kanyang anak? Nagkibit balikat si Ye Fan ng walang pakialam, at nakangiting sinabi, sa mata ng mga leon at tigre, ilang mabahong daga ano ang pinaplano mo, kailangan mo bang pag-isipan ito? Ibig mong sabihin, kahit anong isipin nila, kakainin mo sila. Tanong ni Su Qingzhou. Sumimangot si Ye Fan at umiling, masyadong mabaho kung kumain, barilin mo na lang hanggang mamatay. Mukhang hindi ka naniniwala sa sinabi nila, sabi ni Su Qingzhou na may mahinang ngiti. Inunat ni Ye Fan ang kanyang kamay at ikanawit ang balikat ng babae. Asawa, wala akong pakialam kung sino ang namamahala sa gigo, ngunit ang pamilya Zog ay dapat na maalis. At si Suyi at ang iba ay gusto lamang mangisda sa magulong tubig at umani ng mga benepisyo ng mangingisda. Ang ganitong klaseng lalaki, hinding-hindi sila mapagkakatiwalaan. Tumango si Su Qingzhou at may sasabihin sana nang marinig niyang tumunog ang cellphone ni Ye Fan. Sa gabi, sino ang naghahanap sa iyo? Sumimangot si Su Qingzhou. Naguguluhan din si Ye Fan, kinuha ang kanyang mobile phone at tiningnan ito, sabik na itago ito. Ngunit nahuli pa rin siya ni Su Qingzhou, at huminga ng mahina, halika, matagal na kitang hindi nakikita, sa palagay ko namimiss na kita. Awkward na ngumiti si Ye Fan, si Chu Yunyao ang tumawag. Nagkunwari siyang naglakad pabalik sa bahay na parang walang nangyari, umikot pabalik sa kanyang silid, at sinagot ang telepono, Xiao Yao Yao, anong problema? Hindi mo makakalimutan. Galit na sabi ni Chu Yunyao. Anong nakalimutan mo? Ang mga tao mula sa aming pamilyang Chu na sasali sa pagpili ng Yinlong ay babalik sa Huahay sa madaling araw. Wala ka bang planong makipagkita sa kanila? Tanong ni Chu Yunyao. Tinapik ni Ye Fan ang kanyang noo at naalala na darating ang araw. Naalala niya ito bago bumalik sa China, ngunit nakalimutan niya nang bumalik siya. Nako, madaling araw na, bakit hindi mo na muna sila hahanapin ng mapagpahingahan? Hahanapin ko sila pagkatapos ng madaling araw, ayaw mo bang sumama sa audition kinabukasan? Bulong ni Ye Fan sa kanyang sarili, at gustong bigyan ng masahe ang kanyang asawa ngayong gabi. Ano? Natahimik si Chu Yunyao ng ilang segundo, pagkatapos ay mahinang nagtanong, may opinyon ka ba sa akin? Anong ibig mong sabihin? Si Ye Fan ay naliligaw. Bakit pumunta silang lahat sa Purgatory Island, pero hindi mo ako tinawagan? Tanong ni Chu Yunyao. Hindi napigilan ni Ye Fan ang matawa, may pakialam pala ang mga babae dito. Don't get me wrong, hindi ako nagseselos, hindi ako ganun ka-boring, curious lang ako, anong special technology ang meron sa isla mo? Ipinaliwanag ni Chu Yunyao, ngunit gaano man niya ito narinig, medyo nakakagulat. Napabuntong hininga si Ye Fan, Xiao Yao Yao, akala ko lang nasa kabisera ka, nagre-research. Ligtas ka pa rin, kaya hindi kita tinawagan. Sa susunod, dadalhin kita doon, isama ka, at bawiin. Humph, sa tingin mo ba bihira lang ako? Gawin mo na lang ang gusto mo, ayoko nang pumunta sa lugar mo. Pag pumunta ako sa airport para sunduin sila, hindi ka sama-sama. Anyway, ito ang negosyo ng pamilya naming Chu, at tapos na ang pagsasanay. Dadalhin ko sila sa pagpili, kaya mo ang trabaho mo.
Pagkatapos magsalita ni Chu Yunyao, direktang ibinaba niya ang telepono. Nakinig si Ye Fan sa beep sa telepono, ngunit hindi niya maramdaman na talagang hindi masaya ang babae. Pasimpleng nagngangalit ang kanyang mga ngipin, tumakbo si Ye Fan sa pag-aaral ni Su Qingzhou, nagtapat sa babae, at tumakbo palabas ng bahay. Dahil 2 beses sumabak sina Ye Fan at Zihan, tinatamad siyang magmaneho kapag lumabas siya sa gabi, kaya lumipad siya hanggang sa airport. Sa kalagitnaan, naalala ko na parang mahilig uminom ng milk tea ang mga babae, kaya pumunta ako sa isang milk tea shop na bukas hating gabi at bumili ng 2 tasa. Matapos maghintay sa VIP channel ng airport ng mahigit kalahating oras, nakita ko si Chu Yunyao na nakasuot ng camel windbreaker at matikas na naglalakad papasok. Xiao Yao Yao. Sa sandaling sumulyap si Ye Fan sa mahabang binti ng pares ng itim na medyas, alam niyang paparating na ang babae. Halatang medyo nagulat si Chu Yunyao nang makita niya ang lalaki, at malamig na sinabi, "Bakit ka nandito? Wala ka ba sa bahay kasama ang iyong asawa?" Naisip ni Ye Fan sa kanyang sarili, bagamat komportable din ang pagpapamasahe sa kanya, hindi ito tunay na kutsilyo o baril. Ito ay isang magandang oras upang maglaro. Ayon sa aking karanasan, kapag sinabi ng isang babae na huwag kang sumama, ibig sabihin ay bilisan mo, kaya't pumunta ako kaagad pagkatapos kong talunin ang kabayo, at binilhan ka ng isang 4-season milk cup. Inabot ni Ye Fan ang isang tasa ng milk tea. Kabanata 0853 Walang pahinga. 0853. Tiningnan ni Chu Yunyao ang mapagmataas na tingin sa mukha ng lalaki, at pagkatapos ay tumingin sa milk tea. Hindi niya alam kung ano iyon. Gusto niya itong suntukin ng hindi maipaliwanag, ngunit nakaramdam siya ng saya. Ang babae mismo ay medyo contradiction, at hindi niya alam kung anong klaseng emosyon ito. Bagamat maraming pagbabago sa psikolohikal, hindi pa rin nagbabago ang kanyang mukha. Sa kabaligtaran, si Liu Bingjun, isang disipulo ng Shenwo sect na kasama ni Chu Yunyao, ay tinakpan ang kanyang bibig at ngumiti, hawak ang bulaklak ng orchid at itinuro, "Mr. Yu is really caring, so sweet." Nakaramdam ng lamig si Ye Fan, bagamat pinupuri siya ni Liu Bingjun, nabaliw siya kahit gaano pa niya ito narinig. "Shut up, kailangan mo ba ng komento mo?" Inilibot ni Chu Yunyao ang kanyang mga mata kay Liu Bingjun. Nakapout si Liu Bingjun, may balbas ang mukha niya, at ang nakapout na ekspresyon na ito ay medyo kakaiba, "I hate it, don't let people say it." Kinuha lang ni Chu Yunyao ang milk tea, humigup, at sinabing, "Tara na, malapit na ang kanilang eroplano." Nasanay na rin si Ye Fan sa malamig na mukha ni Chu Yunyao ng pribado, at hindi ito sineseryoso. Nagkataon lang na gusto niyang makita ang resulta ng pagbabalik ng mga kabataan ng pamilya Chu mula sa pagsasanay na ito. Kanina pa siya abala sa sarili niyang negosyo, at hindi niya masyadong pinapansin ang mga kabataang iyon. Bilang head coach, pinaghihinalaan talaga siyang hands-off shopkeeper. Pagdating nila sa isang VIP reception room, pagkapasok ng dalawa ay nadatnan nilang may nakasando at kurbata, nakadamit matagumpay na tao, naghihintay doon. Ito ay ang pinsan ni Chu Yunyao, si Chu Yunsheng. Magkasama, nariyan ang bodyguard ni Chu Yunsheng, ang boyfriend ni Liu Bingjun, si Chen Liangyu. Si Chen Liangyu na may maikling buhok ay neutral pa rin, kumurap siya nang makita si Liu Bingjun. "Mahal." Agad na tumakbo si Liu Bingjun, niyakap si Chen Liangyu, at nagmukhang maliit na ibon. Tila hindi inaasahan ni Chu Yunyao na darating si Chu Yunsheng, "Kapatid ko, hindi ba ang pinag-uusapan mo ay pakikipagtulungan sa ibang bansa?" Itinaas ni Chu Yunsheng ang kanyang mga kilay at bahagyang ngumiti, "Bumalik si Yuntian mula sa pagsasanay, natapos ko ang trabaho ng maaga at dumating para sunduin siya. Kung tutuusin, sarili mong nakababatang kapatid, kaya medyo maasikaso ka," sabi ni Chu Yunyao habang nakaupo. "Gayunpaman, ito ay tungkol din sa reputasyon ng aming pamilyang Chu, ngunit ito ay ang iyong nakatatandang kapatid na babae. Mangyaring imbitahan ang iyong sarili na maging isang mabuting kaibigan upang sanayin ang mga batang talento ng aming pamilyang Chu. Wala akong nakitang anuman sa nakalipas na 2 buwan, kaya walang magiging problema, di ba?" Napatingin si Chu Yunsheng kay Ye Fan. Si Ye Fan ay masyadong tamad na makipag-usap sa kanya, nakaupo sa sofa, nakatingin kay Liu Bingjun doon ng may interes, at hinahalikan ako kasama ang kanyang boyfriend na si Chen Liangyu. Sinabi ni Chu Yunyao, "Huwag mag-alala, natatakot ako na wala akong mahanap na sinuman sa mundong ito na mas angkop para sa pagtuturo kaysa kay Ye Fan. Oh, pagkatapos ay dapat mong makita ito mamaya, ano ang resulta?" Ngumisi si Chu Yunsheng. Kinamot ni Ye Fan ang kanyang buhok at sinabing, "Hindi ko na tinanong, bumalik ba silang lahat ng buhay sa pagkakataong ito?" Kumunot ang noo ni Chu Yunyao, "Ano? Hindi mo ba alam ang sitwasyon nila?" "Hindi ako nagtanong, inayos ko lang na ipadala sila pabalik sa China," sabi ni Ye Fan, at karaniwang ibinigay niya ito kay Azazel. Biglang lumungkot ang mukha ni Chu Yunsheng, "Ye Fan. Kung may 3 lakas at 2 kahinaan si Yuntian, siguradong hindi kita bibitawan." Ibinuka ni Ye Fan ang kanyang mga kamay, "Sabi ko bago ako pumunta, ang unang daan ang pinakamahirap, normal lang na mamatay, at hindi ko sila pinilit na pumunta. At saka, kahit mamatay si Chu Yuntian, ano ang magagawa mo sa akin? Ikaw."
Malungkot at walang katiyakan ang mukha ni Chu Yunsheng, ngunit mas nababalisa siya, natatakot na sa mga taong pumasok mamaya, mawawala ang kanyang bunsong kapatid. Nagreklamo din si Chu Yunyao, masyado kang pabaya, bakit hindi mo tanungin kung may nasawi? Ngumisi si Ye Fan at sinabing, sa totoo lang, magtanong ka man o hindi, hindi magbabago ang resulta, at malalaman mo rin mamaya. Pagkalipas ng ilang minuto, isang espesyal na eroplano ang lumapag ng maayos, at isang grupo ng mga kabataan na walang bagahe ang pumasok sa fast lane. Nag-hello na si Chu Yunyao, at hindi na siya masyadong nag-check pagkapasok sa customs, kaya dinala niya sila sa VIP rest area. Nang pumasok ang grupo sa silid, ang mga ekspresyon ni Chu Yunyao at Chu Yunsheng, at maging sina Liu Bingjun at Chen Liangyu ay lubos na nagbago. Ang paglilinang ng siyam na kabataang pumasok ay bumuti ng malaki kumpara noong nakaraang 2 buwan, at ang pag-unlad ay kahanga-hanga. Sila ay tan, gupit ang buhok, matipuno ang katawan, at may mga galos sa mukha at katawan, at nagbago ang hitsura. Ngunit ang pinakamahalaga ay ang siyam na kabataang ito ay ganap na nagbago ng kanilang ugali. Bagamat sila ay orihinal na mga martial artist, lahat sila ay lumaki kasama ang pamilya Chu at Shenwo sect. Mayroon silang lasa ng isang young master at isang binibini, at sila ay medyo wala pa sa gulang. Ngunit sa oras na ito, ang siyam na tao ay hindi makita ang anumang kaberdehan at kawalang gulang, at lahat sila ay kalmado at nakalaan, na parabang sila ay matulis na talim na nakatago sa scabbard, nagtatago sa malamig na harapan. Lalo na sina Chu Yuntian at Wu Jingyo, ang dalawang kabataang ito na napunta sa bilangguan ng Blood Clan, ang ika-18 impyerno, ay mas mukhang ipinanganak na muli. Sa una, sina Chu Yunyao at Chu Yunsheng ay ang mga nakababatang kapatid na lalaki at babae na nakakakita sa isang sulyap, ngunit ngayon, sila ay ganap na hindi nakakakita sa kanila. Sinulyapan ni Ye Fan ang grupo ng mga kabataan, at malamang na mayroon siyang numero sa kanyang puso. Sa pangkalahatan, ang epekto ay kwalipikado pa rin. Yuntian. Humakbang si Chu Yunsheng at hinawakan ang balikat ng kanyang nakababatang kapatid. Kuya, bumalik na ako. Si Chu Yuntian ay tila hindi masyadong nasa sabik, ngunit ang kanyang tono ay taos-puso. 2 beses binilang ni Chu Yunyao ang mga tao at sumimangot, nasaan si Wang Shan? Patay na siya, malamig na sagot ni Wu Jingyo. Kung ikukumpara sa batang babae noong panahong iyon, si Wu Jingyo sa oras na ito, na nakaharap kay Chu Yunyao, ay nagsalita ng may ganap na tunay na momentum. Natigilan si Chu Yunyao, paano ka namatay? Ang administrador ng ika-18 palapag ng impyerno, ay nagsabi sa amin na siya ay nalinlang sa ika-9 na palapag, ay binalak, at pagkatapos ay sinipsip ng tuyo. Mahinahong sabi ni Wu Jingyo, at tila hindi masyadong nalungkot. Parehong natigilan sina Chu Yunyao at Chu Yunsheng. Bahagyang binanggit ni Wu Jingyo ang pagkamatay ni Wang Shan. Isa lang ang paliwanag, manhid na siya. Sa lugar na iyon, ang patuloy na pagharap sa kamatayan ay gagawing wala ng takot sa kamatayan ng batang babae na ito. Panlilinlang, pagtataksil, pagbabalak, palihim na pag-atake, hindi sila maaaring magkaroon ng anumang kabaitan sa isang lugar kung saan ang buhay ay hindi iginagalang sa lahat. Bilang karagdagan sa pagpapabuti ng kanyang cultivation base at pagpapabuti ng kanyang hard power, ito ay upang hayaan ang kanyang isip na lumago sa lalong madaling panahon, kung hindi, maaari siyang paglaruan hanggang sa kamatayan. Saang palapag ka nang lumabas ka? Nagsindi ng sigarilyo si Ye Fan at nagtanong. Sinabi ni Chu Yuntian ng may paggalang, Mr. Ye, lahat tayo ay nasa ika-7 palapag. Matapos ang karanasang ito, alam na nila na ang katayuan at impluwensya ni Ye Fan sa mundo ay lubos na hinahangaan ni Ye Fan. Ngumiti si Ye Fan, mas maganda ito kaysa sa inaasahan ko, at halos malapit na ito sa larangan ng pagpipino ng katawan. Noon lamang nalaman ng lahat na sina Chu Yuntian at Wu Jingyo ay nasanay na ang kanilang mga katawan sa kalahating hakbang. 2 buwan pa lang ang nakalipas, at napakabilis na ng kanilang pag-unlad na talagang kinainggitan at hinangaan nila sila. Medyo nagulat din si Chu Yunyao. Ang kalahating hakbang na pagsasanay sa katawan, sa edad na ito, ay ganap na nangunguna sa anumang sikat na sekta o sekta. Sa katunayan, ito ang potensyal na pagsabog ng mga tao sa mga desperado na sitwasyon, at sa tingin ni Ye Fan ay normal ito. Okay, swerte na makabalik kasama ang 9 na tao. Pagod na kayong lahat. Punta muna tayo sa nakaayos na hotel para magpahinga, sabi ni Chu Yunyao. Gayunpaman, pinigilan siya ni Ye Fan at sinabing, hindi mo kailangang magpahinga, tingnan mo muna ito, may natutunan sila. Kabanata 0854 Matulog ng direkta. 0854. Nang marinig ito ni Chu Yunsheng, agad siyang hindi nasiyahan at sinabing, kahit na ito ay plansya, pagkatapos ng pagsasanay sa labas sa loob ng 2 buwan, oras na para magpahinga. Hindi naiintindihan ni Mr. Ye ang katotohanan na huli na ang lahat. Gayunpaman, nang hindi hinintay ang sasabihin ni Ye Fan, sinabi ni Chu Yuntian, Kuya, hindi kami pagod, ilang oras na kaming nasa eroplano, at mayroon kaming sapat na pahinga. Sunod-sunod ding tumango ang ilan pang mga kabataan. Bagamat mukhang mas matanda sila ng ilang taon kaysa dati, napaka-energetic ng kanilang mga mata. Mr. Ye, mangyaring patuloy na gabayan kami.
Seryosong sabi ni Chu Yuntian, at ang grupo ng mga tao sa likod ay sabik ding tumingin kay Ye Fan. Namamangha si Chu Yunsheng sa kanyang nakababatang kapatid at isang grupo ng mga kabataan. Hindi siya nakaimik. Bigla niyang natuklasan na sa loob ng 2 buwan, ang paglaki ng mga kabataang ito ay lampas sa kanyang imahinasyon. Ngumiti si Ye Fan, sa wakas, parang ganito na nga. Well, may bakanting lupain sa labas ng airport, kaya dumiretso na tayo. Hindi ka ba makakahanap ng training ground ngayong gabi? May martial arts hall sa ilalim ng union group namin, tanong ni Chu Yunyao. Ang digmaan ay hindi magsisimula sa martial arts hall, at ang kaaway ay hindi lalapit sa iyo sa sikat ng araw, sabi ni Ye Fan. Nakinig ang lahat at tumanggo bilang pagsang-ayon. Sa mga araw na ito, sa pagharap sa totoong malupit na mundo sa ilalim ng lupa, mas mauunawaan nila ang ibig sabihin ni Ye Fan. Dumating ang isang grupo ng mga tao sa isang bukas na lugar sa labas ng paliparan, na orihinal na palayan, ngunit dahil itinayo ang paliparan, ito ay inabandona. Mr. Ye, gusto mo bang bigyan kami ng ilang mga payo? Umaasang tanong ni Chu Yuntian. Sa grupong ito ng mga kabataan, siya ang tila nangunguna. Umiling si Ye Fan, ipaglalaban kita, wala kang matutunan. Matapos marinig ito, ang lahat ay natahimik at medyo nagsisi, ngunit naunawaan nilang lahat na, pagkatapos ng lahat, ang pinuno ng Shenhou sect ay natalo din ni Ye Fan sa isang galaw. Hayaan mong makipaglaro sa iyo ang Liu Bingjun na iyon, sabi ni Ye Fan. Nang marinig ito ni Liu Bingjun, na nakayakap kay Chen Liangyu, sinabi niyang may kalokohan, bakit mo ako hinahanap, kailangan kong maligo muli pagkatapos ng pagpapawis sa gabi. Huwag kang magsalita ng walang kaparirikan. Umakyat ka kung gusto mo. Tinuruan siya ni Chen Liangyu ng leksyon. Medyo naagrabyado si Liu Bingjun, ngunit pinakawalan siya ng kanyang boyfriend, kaya kailangan niyang umalis. Noong una, binalak ni Chu Yuntian na mauna, ngunit tumanggi si Ye Fan. Sa ilalim ng pagtuturo ni Ye Fan, ilang mga disipulo na medyo mahina ang lakas ay nagsimulang makisama kay Liu Bingjun. Nang magsimula ang laban, nagulat si Liu Bingjun, dahil bagamat ang mga kabataang ito ay nasa likas na kaharian, ang kanilang kamalayan sa pakikipaglaban at ang paggamit ng mga galaw ay puno ng praktikal na estilo. Ang natutunan nila mula sa mga mersenaryong Bahamut ay ang paggamit ng pinakamabisang kakayahan sa pakikipaglaban sa anumang paraan upang patayin ang kalaban. Sa larangan ng digmaan, kung mayroon kang mabuting pag-iisip, kung hindi ka kumilos, maaari kang mamatay sa lugar. Sa makatuwid, ang mga kabataang ito ay lumaban ng gusto, at sila ay nagkaroon ng desperado na poster kay Liu Bingjun. Matapos matarante ng kaunti, naging seryoso si Liu Bingjun, naglaro ng ilang mga trick, at natalo sila ng sunod-sunod sa pamamagitan ng pagsasamantala sa kanyang cultivation. Habang lumalakas ang lakas ng mga kabataan sa labanan, pinalakas din ni Liu Bingjun ang pressure. Mula sa unang 30% hanggang 40% ng kanyang magic power, unti-unti siyang tumaas sa 67% ng tagumpay. Nang sumabak si Wu Jingyo sa labanan, walang pakinabang si Liu Bingjun sa kanyang mga galaw. Sa pilitan niyang pinigilan si Wu Jingyo gamit ang 70% ng kanyang kakayahan, ngunit natigilan sa pagtatago ng batang babae, na hindi nakahanap ng pagkakataong manalo. Parang nakakita ng mga gutom na lobo na nakikipaglaban sa mga rhino at elepante. Kahit na ang kanilang mga katawan ay hindi magkapantay, sa kanilang nababaluktot na paggalaw at matalas na paghuhusga, patuloy silang nakikipaglaban at maaaring kumagat paminsan-minsan. Si Chen Liangyu, na nasa gilid, ay natulala din, paano posible na ang cultivation base ay ibang-iba, at ito ay ganito. Natawa si Ye Fan, sa pangkalahatan, ang panloob na base ng paglilinang ng lakas ay nagpapataas lamang ng tunay na chi, bagamat ang base ng paglilinang ay totoo lamang na chi. Ang pisikal na estado, mga kalamnan, mga buto at mga ugat, ay mapapabuti ng malaki, ngunit hindi sa isang tiyak na punto. Sa aktwal na labanan, ito ay hindi lamang tunay na paglilinang ng chi, kundi pati na rin ang mga kasanayan, kamalayan, karanasan, at pagiging sensitibo. Sa mga kritikal na sandali, nakasalalay din ito sa espiritu ng pakikipaglaban. Bagamat si Liu Bingjun ay may mahusay na talento sa sinaunang martial arts at maaari ding linangin, ngunit sa mga tuntunin ng aktwal na pakikipaglaban, maaaring wala siya ng ganitong grupo ng mga kabataan mula pa noong siya ay bata, at marami na siyang naranasan sa nakalipas na 2 buwan. Si Liu Bingjun, na nasa labanan, ay sinugod din. Pakiramdam niya ay sobrang nakakahiya. Sa wakas, nagalit siya. Sa isang suntok ng kanyang mga kamao, isang pulang shockwave ang sumabog sa kanyang katawan. Hindi nakaiwas si Wu Jingyo sa pagkakataong ito. Lumipad siya palabas ng lupa at bumagsak sa lupa. Hoy! Liu Bingjun, anong ginagawa mo? Matuto tayo sa isa't isa, sasaktan mo ba siya ng seryoso? Nang makita ito, agad na napag-alitan si Chu Yunyao. Napagtanto din ni Liu Bingjun na siya ay masyadong walang ingat, at ngumiti nang humihingi ng tawad, ay. Hindi ko sinasadya. Hindi mo sinasadya. Pinandilatan siya ni Chu Yunyao at sinabing. Si Liu Bingjun ay nagmamadaling tumakbo sa likod ni Chen Liangyu na may nakakaawang tingin sa kanyang mukha. Sa sandaling ito, tumayo si Chu Yuntian at nagsabi, Brother Liu, hindi pa ako natututo sa iyo.
Tumigil ka sa pakikipag-away, natatakot ako sa'yo. Umiling si Liu Bingjun. Iniangat ni Chen Liangyo ang kanyang manggas, bakit hindi ko subukan? Tulad ng sabik niyang subukan, sinabi ni Ye Fan, hindi mo na kailangang subukan, posible na ito. Tapos na. Nadismaya si Chu Yuntian, bakit, Mr. Ye, hindi ko pa ito na ipapakita. Hawakan ang iyong lakas, ipakita natin ito pagkatapos ng opisyal na pagpili, nakangiting sabi ni Ye Fan. Naikuyong ni Chu Yuntian ang kanyang mga kamao, may matinding pagnanasa sa kanyang mga mata, ngunit kaya lang niya muna itong tiisin. Si Chu Yunyao ay lubos na nagulat sa mga resulta ng pagsusulit. Hindi niya inaasahan na magagawa ni Ye Fan na linangin ang mga taong ito nang hindi humihingi ng 2 buwan. Isang malaking improvement. Pagdating sa Yunyun Hotel, inayos ni Chu Yunyao na magpahinga muna ang lahat, at ng madaling araw, sumugod sila sa Yunsheng kung saan matatagpuan ang pagpili kay Yinlong. Natural na pumasok si Ye Fan sa suite ni Chu Yunyao, at sa sandaling haborin ng babae ang kanyang coat, niyakap ni Ye Fan ang kanyang baywang mula sa likod. Alam ni Chu Yunyao kung ano ang gagawin ng lalaki, ngunit may itatanong pa siya, kaya tumalikod siya at sinabing, sa tingin mo ba may pagkakataon ang pamilyang Chu natin sa pagkakataong ito? Ano? Selection. Maaari bang mapili ang sinuman? Napakahalaga ni Chu Yunyao, kung may mapipili, kung gayon ang kanyang posisyon sa pamilyang Chu ay magiging ganap na matatag. Nagkibit balikat si Ye Fan, paano ko malalaman, hindi ko pa nakikita ang lahat ng mga anak ng ibang sekta at mga aristokratikong pamilya. Bumulong si Ye Fan sa kanyang puso, kung tumakbo rin si Zihan para sa halalan, tiyak na hindi magiging kasing husay ng iba si Chu Yuntian at ang iba pa. Depende kung ilan ang masters. Sumimangot si Chu Yunyao, sana sa pagkakataong ito, mas kaunti na ang mga demonyo sa mga kakompetensya. Hoy, Xiao Yao Yao, gabing-gabi na, matulog na muna tayo, hindi ko pa iniisip ang mga tanong na ito. Gamitin mo. Ngumiti si Ye Fan, at nagsimulang hindi matapat na ipasok ang kanyang kamay sa damit ni Chu Yunyao, at sabay na ibinaba ang kanyang ulo at hinalikan ito. Ilang araw na kitang hindi nakikita, Xiao Yao Yao, bakit parang mas malambot ang balat mo? Naghahalikan si Ye Fan, ngunit itinulak siya ni Chu Yunyao palayo at sabay hawak sa kanyang kamay. Anong mali? Natigilan si Ye Fan. Malamig na sinabi ni Chu Yunyao, matulog ka na pagkakatulog mo, ano ang ibinubulong mo, ano ang gusto mong gawin? Napapikit si Ye Fan at ngumiti ng masama, tama na, matulog na lang tayo. Pagkatapos sabihin iyon, binuhat ni Ye Fan ang babae ng walang kabuluhan at inihagis ito sa malaking kama ng medyo bastos, at pagkatapos ay ibinagsak niya ang sarili dito. Hindi na kailangan ng dagdag na provokasyon o matatamis na salita. Ang gusto ni Chu Yunyao ay napakadirekta at malabo, ngunit lubos na mauunawaan ni Ye Fan. Kabanata 0855 Ulterior Motives. 0855. Kinaumagahan ng susunod na araw, sina Ye Fan at Chu Yunyao, kasama ang 9 na kabataan, ay dumating sa Yun Province sakay ng eroplano, at nagpadala ang militar ng isang espesyal na bus para sunduin ang lahat at magtungo sa isang bulubunduking lugar sa timog. Doon, nagtayo ang militar ng Sia State ng isang lihim na base ng pagsasanay para sa mga ahente ng Dragon Soul, at ang pagpili na ito ay isinagawa din doon. Habang lumalalim ka sa kabundukan, nagiging mas kaunti ang populasyon, at ang ilan ay ilang mga nayo na may istilong etniko. May iba pang sasakyan sa kalsada, patungo sa lugar na iyon, tila lahat sila ay mga kandidato mula sa mga sikat na sekta at mga sekta ng guho mula sa buong bansa. Mukhang medyo kakaunti ang mga taong nakikilahok sa pagpili sa taong ito, at mayroong higit sa 100 mga kotse sa kalsada. Tumingin si Chu Yunyao sa bintana ng kotse na may nag-aalalang ekspresyon. Tiningnan ni Ye Fan ang magandang profile ng babae, at inihambing ang babaeng nakipag-away sa kanya sa hotel noong madaling araw, sa marangal at marangal na mukhang babae sa oras na ito ay isang malaking kaibahan. Bakit ka nakatitig sa akin? Nakasimangot na sabi ni Chu Yunyao nang mapansin ang mga mata ng lalaki. Ang ganda, hindi ba pwedeng tumingin na lang ako sa babae ko? Nakangiting sabi ni Ye Fan. Inikot ni Chu Yunyao ang kanyang mga mata sa kanya, relax ka, at nasa isip mo pa rin na titigan ako. Kung hindi tayo mapipiling mag-isa sa pagkakataong ito, hindi ako ang magiging babae mo. Nanigas ang mukha ni Ye Fan, paano ito magiging posible, ang mga judges ay hindi ako, paano ko malalaman kung sino ang kanilang pipiliin? At saka, hindi ba? Kung gagawin ang pagpili na ito kung mabaygo ka, hindi ko isasalin ang impormasyon tungkol sa access ng Earth para sa iyo, magagawa mo ito. Sabi ni Chu Yunyao habang nasa harapan niya ang mga kamay. Ye Fan pouted, ang babaeng ito ay talagang perseguido, tila kung talagang hindi ito gagana, kailangan niyang makipag-usap sa Dragon King o kung ano ang magbukas ng pinto sa likod o kung ano paman. Pagdating ng sasakyan sa training base, nadiskubre ko na marami pala talagang tagong lugar sa call na ito. Sa unang tingin, may mga 5 o 6 na football field, na napapaligiran ng mga bundok sa 3 panig. Ang mga panlabas na dingding ng mga gusali ay mukhang ilang taon na, ngunit lahat sila ay napakatibay, tulad ng mga kuta. Nang makarating siya sa lugar na ito, naramdaman niya ang aura ng mga sinaunang mandirigma sa lahat ng dako. Naramdaman ni Ye Fan na ito ay medyo katulad ng SciTech Conference,
At hindi ito isang lugar para sa mga ordinaryong tao na pumunta. Pagkababa kaagad ng sasakyan, isang babaeng ahente ng Dragon Soul ang lumapit at inirehistro ang mga pagkakakilanlan ng lahat. Welcome everyone from the Chu family in Tancheng. Ito ang room key card mo. Ang accommodation ay nasa pinakamataas na building sa south, at ang dining hall ay nasa circular building sa north. May pre-trial meeting sa conference hall ngayong hapon. Mangyaring maging nasa oras. Makilahok, at ipapaalam ko sa iyo ang tungkol sa mga partikular na pagsasaayos para sa pagpili bukas. Ang babaeng ahente ay maayos na nagrehistro, at umalis na may isang punto ng room card. Si Chu Yuntian at ang iba pang mga kabataan ay kumikinang lahat nang makita nila ang iba pang mga kabataang mandirigma na naglalakad ng magkakagrupo. Ngunit walang nakadama ng takot, ngunit lahat sila ay sabik na subukan at puno ng kumpiyansa. Mr. Ye, saan tayo susunod, bakit hindi muna tayo mag-warm up? Sabi ni Chu Yuntian. Anong warm up mo? Hindi pa ako kumakain ng almusal. Tanghali na. Tara na sa cafeteria para kumain. Hindi ka ba magugutom? Sabi ni Ye Fan, at naglakad patungo sa cafeteria. Si Chu Yunyao at ang isang grupo ng mga kabataan mula sa pamilyang Chu ay hindi nakaimik, at hindi nila maiwasang ipaalala sa kanila na kapag pumunta si Ye Fan sa pamilya Chu, tila siya ay nababalisa tungkol sa pagkain. Ang muling pagkakatawang tao ng isang nagugutom na multo. Binibigkas ni Chu Yunyao ang mga piraso, kaya kailangan niyang dalhin muna ang lahat sa cafeteria. Hindi nagtagal sa paglalakad nila, may tumawag sa pangalan nila mula sa malayo. Ye Fan. Director Chu. Gustong magpanggap ni Ye Fan na ignorante, ngunit nagkusa siyang tumawag, kaya kinailangan niyang lumingon. Anong problema? Nagmamadali akong kumain. Alam din ni Chu Yunyao, kahit na mas pamilyar pa kay Ye Fan, at mahinang ngumiti, Dragon King. Alam ng isang grupo ng mga batang disipulo ng pamilya Chu na ang makapangyarihang general na ito ay ang Dragon King ng Dragon Soul, at magalang nilang binati ang bawat isa sa kanila. Nanatili ang mga mata ni Ye Longteng sa mukha ni Ye Fan ng ilang sandali, at ngumiti siya ng may pag-iisip, bagaman narinig ko kanina na nangako ka sa pamilya Chu na tutulungan silang sanayin ang mga batang ito, hindi ko inaasahan na personal kang pupunta rito. Bakit? Kaya, ako ay nasa limelight kamakailan, aking mahal. Ilang araw na akong nakabalik sa aking bayan, at nagdulot ka ng napakalaking alon sa buong mundo. Si Chu Yunyao at ang isang grupo ng mga kabataan ay tumingin kay Ye Fan na may komplikadong mga mata. Narinig na rin nila ang tungkol dito, ngunit nang banggitin ito ng Dragon King, kinumpirma rin nila ang balita. Mahirap isipin na ang isang malakas na tao sa mundo sa ilalim ng lupa na nagpapasigla sa hangin at ulap ay nasa harap nila, tulad ng isang balde ng bigas, na gustong kumain muna saan man siya magpunta. Gayunpaman, ito ay salamat din sa imahe ni Ye Fan, kung hindi, Chu Yuntian, at iba pa. Walang nang ahas na magsalita sa harap niya. Bumantong hininga si Ye Fan, kinuha ko ang aking mga kapatid upang maghanap ng lugar na makakainan, at hindi ko pinapantesi si Yaguo. Wala itong kinalaman sa iyong mga kaluluwang dragon. Hehe, huwag ka masyadong mag-isip, basta sa status mo ngayon, grabe ang pagpunta sa cafeteria para kumain. Ako ay nagkataong maghahapunan kasama ang ilang mga pinunong pumunta rito, at lahat sila ay humanga sa iyo. Sa pagkakataong ito, hayaan mo akong ipakilala sa iyo, mula ngayon, magiging parang pato ka na sa tubig sa Xia Kingdom, sabi ni Ye Longteng na may malalim na kahulugan. May pagdududa si Ye Fan sa kanyang puso, bakit ang lalaking ito ay palapit ng palapit sa kanya, hindi ba siya natatakot na kapag napalapit siya sa mga pinunong iyon, kakainin niya ang mga ito hanggang sa mamatay? Hindi, gusto ko pa rin kumain kasama ang aking babae, hinawakan ni Ye Fan ang balikat ni Chu Yunyao. Hehe, si Director Chu ang gulugad ng bansa, at dapat sabay tayong pumunta sa dining room, sabi ni Ye Longteng. Ikanaway ni Ye Fan ang kanyang kamay, Palm, manunood lang ako ng selection, hindi ako interesadong makihalubilo, hindi angkop sa akin ang ganoong okasyon. Hindi sumuko si Ye Longteng, ngunit sinabing, napakatao ka, napakahusay ng pakikitungo sa iyo, bakit ka nagpipigil? Sa katayuan mo, walang magsasabi ng anuman tungkol sa iyo, at ang ilan ay dapat na masayang makita ka. Ano? More, hindi ka ba umaasa na mapipili ang mga anak ng pamilya Chu? Kasama rin sa mga tao sa hapag sa atin ngayon ang punong hukom ng bukas. Hindi interesado si Ye Fan nang lumabas ang mga salitang ito, ngunit naantig si Chu Yunyao. Kung maaari kang magkaroon ng magandang relasyon sa punong hukom ng maaga, at gamitin ang background ni Ye Fan para laruin ang personal na card, maaari kang maging sigurado bukas. Hindi mahalaga kung manloloko o hindi si Chu Yunyao, basta't matulungan niya siyang makuha ang posisyon ng padre de pamilya, ano ang pintuan sa likod. Dahil ang mga Dragon Kings ay magiliw na iniimbitahan, umalis na tayo, kung hindi, ito ay masyadong kawalang galang sa pamilya ng host. Hinayla ni Chu Yunyao ang damit ni Ye Fan. Tiningnan ni Ye Fan ang babae nang walang magawa. Siyempre alam niya kung ano ang ibig sabihin ni Chu Yunyao, ngunit palagi niyang nararamdaman na si Ye Longteng ay may lihim na motibo. Go and go alone. Mas mabuting pumunta ako sa cafeteria kasama sila. Hindi ako interesadong makipagdeal sa mga taong iyon. Hindi nakinig si Ye Fan sa isang babae, kaya kinawayan niya lang ang kanyang kamay at tumanggi.
Kabanata 0856 Ano ang mali sa mundong ito? 0856. Medyo nagalit ito kay Chu Yunyao, sumimangot si Dai, pero hindi pumunta si Ye Fan, syempre nahihiya siyang pumunta. Hindi rin inasahan ni Ye Longteng na hindi siya binigyan ni Ye Fan ng ganito, kaya hindi niya napigilan ang pag-iling ng kanyang ulo na may mapait na ngiti, ang init talaga ng ulo, yun lang, kaya muna. Kumunot ang noo ni Ye Fan, ano ang ibig mong sabihin sa talagang gusto, sino ang hitsura nito? Napangiti si Ye Longteng, wala lang, may iniisip ako, tapos pupunta ako. Nang makalayo si Ye Longteng, hindi nasisiyahang sinabi ni Chu Yunyao, bakit hindi ka pumunta? Ito ay isang magandang pagkakataon. Ano ang mali sa pagkain kasama ang mga pinunong iyon sa pinakamataas na antas ng kaharian ng Siya? Ibababa ba nito ang iyong katayuan? Nag-click si Ye Fan sa kanyang dila, kapag kumain ka kasama ang mga taong iyon, kailangan mong mag-toast paminsan-minsan. Kung hindi ka pamilyar dito, ano ang ginagawa mo? Kainan lang ito, hindi mo kailangang pagod na pagod. Hindi ka kasi pumunta, hayaan mo na ang punong hukom. May opinyon ako sa iyo, paano ang mga taong sangkot sa pamilya Chu natin? Tanong ni Chu Yunyao. Hindi alam ni Ye Fan kung tatawa o iiyak, Xiao Yao Yao. Huwag kang mag-alala, ang Dragon King ay hindi magsasalita ng kalokohan. At saka, kung manggahas silang gumawa ng kahit anong mali, hinding-hindi ko sila pababayaan. Talaga, lalaban ka ba sa mga matataas na opisyal ng Siya para sa kanila? Tanong ni Chu Yunyao. Sinulyapan ni Ye Fan si Chu Yuntian at ang iba pang 9 na kabataan, at sinabing, tinanggap nila ang aking espesyal na plano sa pagsasanay, at pinagkatiwalaan nila ako sa kanilang buhay at kanilang buhay. Kung ginawa nila ang kanilang makakaya, dapat sila ay napili, ngunit dahil sa ilang kawalang katarungan kung hindi sila mapipili, syempre paninindigan ko sila. Matapos marinig ito ni Chu Yunyao, medyo naging komportable siya, kailangan mong tuparin ang iyong salita. Iniunat ni Ye Fan ang kanyang kamay at kinurot ang maselang at malambing na mukha ng babae, paano ako nagsinungaling sa iyo? Anong ginagawa mo sa harap nila? Galit na sabi ni Chu Yunyao. Nakangiting tumingin sa kanya si Chu Yuntian at ang iba pa sa likod. Sa kanilang mga mata, makatwiran para kay Ye Fan na huwag bigyan ng mukha ang Dragon King. Hindi banggitin ang anupaman, karamihan sa kanila ay sinanay sa Bahamut sa panahong ito. Kahit na espesyal ang sitwasyon at hindi sila direktang lumahok sa labanan ng paghihiganti, marami rin silang natutunan tungkol kay Ye Fan sa pamamagitan ng mga mersenaryo ng Bahamut. Mga gawa. Naimpluwensyahan ng mga mersenaryong Bahamut sa kanilang mga mata, ang katayuan ni Ye Fan ay natural na mas mataas kaysa sa Dragon King, at walang sinuman sa buong Siya Kingdom ang makakapantay sa kanya. Dumating ang isang grupo ng mga tao sa cafeteria at nakita nilang medyo marami ang kumakain. Mukhang karamihan sa kanila ay maagang dumating at hindi nang ahas na magpabe. Ito ang unang pagkakataon na nakita ni Ye Fan na ang isang cafeteria ay puno ng mga sinaunang mandirigma, na talagang kawili-wili. Bagaman ang mga sinaunang mandirigma ay maaaring magtiis ng gutom sa mahabang panahon pagkatapos maabot ang likas na kaharian, at pagkatapos ng pagsasanay at pag-concentrate, maaari silang hindi kumain o uminom sa loob ng 10 araw at kalahating buwan, ngunit hindi komportable na magutom pagkatapos ng lahat. Ang katawan ay mortal, hindi kailangang mabuhay sa tiyan, at ang pagkain ay isang kasiyahan, gaano man kataas ang kaharian, may mga kumakain. Gustong kumain ni Ye Fan, kahit nasa pinakamadilim na panahon ng kanyang buhay, hinahabol niya ang masasarap na pagkain hanggat maaari, kaya may kilala siyang mga internasyonal na chef at kayang magluto ng kanyang sarili. Napag-alaman niyang masarap talaga ang pagkain sa karinderyang ito, at amoy nakatutokso ang nilagang baboy na niluto sa malaking kaldero. Napakasarap ng pagkain ng Dragon Soul. Hindi napigilan ni Ye Fan ang buntong hininga, at nagsimula siyang mag-scavenge ng galit na galit sa plato ng hapunan. Pagkatapos maghanda ng 7 o 8 pinggan, hindi kasya ang isang plato, kaya kinuha niya ang pangalawa. Nang maayos na ang pagkain, kumuha si Ye Fan ng isa pang mangkok at hiniling kay Chu Yuntia na tulungan siyang gumawa ng isang mangkok ng mastasa na sopas. Si Chu Yunyao at ang iba ay nabusog sa pamamagitan lamang ng panunood sa kanya na nagpiesta at lumulunok. Ayos lang, maraming tao sa main cafeteria, at ang hitsura ni Chu Yunyao bilang isang magandang babae ay nakakuha ng atensyon ng maraming tao, at ang paraan ng pagkain ni Ye Fan sa tabi niya ay talagang nagpaparamdam sa kanila na bumaba ang presyo. Dito, lahat ay nag-aaway para sa mukha, sino kaya ang magiging gwapo? Bilang karagdagan, walang nakakaramdam ng kaunting cultivation base mula kay Ye Fan, kaya maraming tao sa cafeteria ang agad na nagsimulang tumawa kay Ye Fan. Hoy, hindi ka ba makakain ng normal? Pakiramdam ko ay tretuhin akong parang unggoy, walang imik na sabi ni Chu Yunyao. Walang pakialam si Ye Fan, malabo niyang sinabi habang ngumunguya, bakit kailangan mo silang kilalanin sa pangkalahatan? Nakaramdam ng pagod si Chu Yunyao saglit. Hindi niya moari. Hindi kaya napakabastos ng mga maalamat na powerhouse sa underground world. Mr. Ye, biglang, isang matandang lalaki na may bigot, na mukhang nasa 60s o 70s, ay lumapit kay Ye Fan kasama ang ilang mga disipulo, at magalang na tumawag. Sumulyap si Ye Fan sa kanila, mula sa Tai Chi sect. Naghahanap ba kayo ng gagawin sa akin?
Nararamdaman ito ni Ye Fan mula sa kanyang nakakagalit na enerhiya. Ang lalaki ay nagmamadaling ngumiti at tumango at sinabing, "Oo, sa Holy Mountain sa ibabang Taijimen, ito ang matanda ng Taijimen. Sa pagkakataong ito, ako ay pinalad na nagdala ng ilang mga disipulo na lumahok sa pagpili, at sinadya na bumisita kay Mr. Ye. Ang Taijimen ay muntik nang sirain ni Ye Fan noong una, ngunit kalaunan ay kinaladkad sa pamilya Shu at nakipag-alyansa sa pamilya Shu. Ngayon, dahil sa relasyon ni Ye Fan at ng pamilya Shu, ang pamilya Shu ay talagang umuunlad ng husto. Kasama ang Taijimen, may mga palatandaan ng paggaling, at sila ay pinahahalagahan ng bansa, at mas maraming mga bagong dating na pumapasok. Ang manipis at patay na kamelyo ay mas malaki kaysa sa kabayo. Pagkatapos ng lahat, isa sa apat na pangunahing paksayon, kahit na walang nangungunang master sa maikling panahon, ito ay mas malakas kaysa sa ibang mga sekta. Alam na ngayon ng Taijimen ang pagkakakilanlan ni Ye Fan, syempre sinusubukan nilang purihin si Ye Fan hanggat maaari. Sa sandaling dumating si Ye Fan sa cafeteria, nakuha nila ang balita at kusa silang bumisita, na talagang isang pambabala. Sa orihinal, pinagtatawanan pa rin ng mga tao sa cafeteria si Ye Fan, ngunit nang bigla nilang makita ang mga matatanda ng Tai Chi sect na nakayuko at yumuko kay Ye Fan, lahat sila ay hindi maipaliwanag. Sino ang taong iyon? Hindi ko alam. Bakit si Taijimen? Puntahan mo siya. Sa sandaling ito, mayroong ilang mga kaluskos na pag-uusap sa cafeteria, at ilang mga tao ang pumasok na nakaharap sa pintuan. Medyo nag-aalala ang isang grupo ng mga tao. Ang mga taong dumating ay isang grupo ng mga eskrimidor na nakasuot ng kulay abo at puting damit at nakasuot ng matalinong kasuotan, lahat sila ay may bitbit o may hawak na 3 talampakang berdeng harapan sa kanilang likuran, na may pambihirang aura. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki na nanguna ay may mukha na parang koro ng jade, mahabang buhok at balbas, at ang estilo ng mga sinaunang tao. Maganda rin ang ugali ng ilang kabataang nasa likod niya. Nakita mo ba na sa pagkakataong ito, ang pinuno ng pangkat ng Shushan, si Ling Baiguang, ay personal na namuno sa koponan. Mukhang tiyak na sila ang mananalo sa kota. Karapat-dapat itong kilalanin bilang pinakamalaking paksayon sa Shu, isang sikat na eskrimidor, iba ang aura na ito. Nabalitaan ko na inampun ni Ling Baiguang ang isang ulila na nagngangalang Jiang Xiaobei. Siya ang kanyang pinagmamalaki na estudyante. Dapat ay dumating siya sa pagkakataong ito. Hindi ko alam kung alin iyon. Nag-uusap kami, iniisip na nandito rin si Ling Baiguang at ang iba pa para sa hapunan. Ngunit biglang tumalikod si Ling Baiguang at naglakad patungo kay Ye Fan. Pinanood ni Ye Fan ang isang grupo ng mga tao mula sa pangkat ng Shushan na nakatayo sa kanyang harapan, at bamulong sa kanyang puso, hindi ba siya narito upang maghayganti sa nangyari noong nakaraan? Hindi pa siya tapos kumain. Ling Baiguang, ang pinuno ng Xiashu Mountain, maaari ko bang tanungin, ang iyong kamahalan ba ay G? Ye Fan. Inihagis ni Ling Baiguang ang kanyang mga kamay ng magalang at magalang. This time, natigilan ang mga tao sa cafeteria. Nang dumating ang apat na malalaking paksayon sa cafeteria, lahat sila ay sumugod sa isang lalaking mukhang pangit at walang kultivasyon, at lahat ay napakagalang. Ano bang meron sa mundong ito? Chapter 0857 Ano ang ginawa mo? 0857. Si Chu Yunyao at ang iba ay naguguluhan din sandali. Hinahanap lang ng Taijimen si Ye Fan. Bakit hinanap din siya ng paksayon ng Susan? Kung pag-uusapan, si Ling Baiguang ay ama pa rin ni Ling Yue, at ang mag-ama ay medyo magkatulad. Uminom lang si Ye Fan ng isang malaking subo ng bean sprouts at pinasok ito sa kanyang bibig. Kika, ngumunguya, ako, ito, ano ang problema? Mahigpit na sinabi ni Ling Baiguang, makinig sa aking ama, si Mr. Ye ay bata pa, ngunit siya ay napakahusay sa martial arts. Hinangaan niya siya, kaya't may isang Ling na gustong hilingin kay Mr. Ye na gabayan ng ilan sa mga batang disipulo na aking ipinadala. Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, ang mga mandirigma sa cafeteria na tahimik na nakikinig sa malapit ay halos magluwan ng kanilang mga pagkain. Ang pinuno ng sekta ng Shushan ay talagang nag-imbita ng isang taong walang paglilinang upang gabayan ang mga elit ng kanilang sekta. Si Ling Baiguang ay baliw, o mali ang kanilang narinig. Ngunit sumuko si Chu Yunyao, Sect Master Ling, hindi ito tama para sa iyo. Si Ye Fan ang punong instruktor ng aming pamilyang Chu, at sa pagkakataong ito ay nagdala ako ng mga batang talento mula sa aming pamilya Chu at Shenwo Sect. Mga kakumpetensya kayo, paano magkakaroon ng ganoong dahilan para hayaan mo silang gabayan ni Ye Fan? Ipinaliwanag ni Ling Bai nang hindi nagbabago ang kanyang mukha, Miss Chu, huwag kang mag-alala, ang aming pangkat ng Shushan ay palaging matuwid at hindi gagawa ng mga kaiyahiyang bagay. Sana pagkatapos ng pagpili, hihingi ako kay G. Ye para sa gabay o imbitasyon sa Shushan School. Pagkatapos ng lahat, ang lugar na ito ay napakalapit sa Susan at maaaring maabot sa kalahating araw. Ang aking ama ay bihirang humanga ng mga tao sa kanyang buhay. Ako ay puno ng papuri para kay Mr. Ye, kaya ang makapag-imbita ng isang martial arts master tulad ni Mr. Ye ay tiyak na makikinabang ng malaki sa ating mga disipulo. Narinig ni Chu Yunyao na ito ang kaso, at hindi ito mahalaga.
Bulong ni Yefan sa kanyang puso, ang matandang ito ay palaging pinupuri siya ng walang kabuluhan, ngunit hindi siya seryosong lumaban sa kanya, hindi man lang siya gumamit ng espada, nakakahiyang sabihin. Gayunpaman, itong Ling Baiguang ay isang taong naglakas loob na aminin ang lakas ng iba. Para sa pagunlad ng sekta, handa siyang hilingin sa mga tagalabas na gabayan ang mga piling tao ng sekta. Ang salubing ito ay talagang nakakatulong sa pagunlad ng sekta. Nag-isip si Yefan, gusto lang niyang makita ang swordsmanship ni Shushan, at samantalahin ang pagkakataong ito, hindi masakit na pumunta doon. Siya rin ay isang dalubhasa sa pagsisimula sa konsentrasyon, ang pinuno ng 4 na marangal na paksayon, at ang biolohikal na ama ni Ling Yue, kaya magalang na sinabi, hindi nararapat na hindi pumunta. Sige, kapag natapos na ang usapin dito, pupunta ako sa Shushan, sabi ni Yefan. Nakangiting nakinig si Ling Baiguang, kung gayon, salamat Mr. Ye, kapag natapos na ang pagpili kay Yinlong, sasamahan kita muli. Sa sandaling ito, isang boses ang dumating, Brother Fan. Itinaas ni Yefan ang kanyang ulo at ngumiti, Zihan. Nandito ka ba? Si Zihan ang dumating, at may kasamang isang medyo may edad na. At ilang iba pang maliliit na bata. Nagbago ang mukha ng nakasuot na medyo may edad na lalaki sa tabi niya nang makita niya si Yefan. Zihan, kilala mo ba siya? Pare, bakit ganyan ang itsura mo? Magkaibigan tayo, pagtataka ni Zihan. Kaibigan. Kinagat ng lalaki ang kanyang mga ngipin at sinabi sa mahinang boses, siya si Yefan na pumatay sa iyong kapatid. Paano kayo maging magkaibigan? Kailan? Narinig ito ni Zihan, agad siyang nagulat at tumingin sa kanya ng Blanca. Ikaw Fan. Tahimik na bamantong hininga si Yefan sa kanyang puso, ngunit nangyari pa rin ang kanyang inaalala. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaking ito ay isa sa 5 sikat na pamilya. Ang pangalawang panganay na anak ng pamilya Wang, sina Wang Luotian at Wang Zihan ay ang kanyang pangalawang anak na lalaki. Matapos mapatay ni Yefan si Wang Jishao, na-recall si Wang Zihan sa pamilya Wang. Kaya lang, walang kapangyarihang mag-isip si Wang Zihan, kaya tumanggi siyang maging padre de pamilya, kaya hinayaan na lang niya itong makilahok sa pagpili ng Hidden Dragon, na isa ring paraan para makapagbigay ng pinakamalaking kontribusyon sa pamilya Wang. Kuya Fan, ang sinabi ng aking ama, totoo ba ito? Hindi pa rin makapaniwala si Wang Zihan. Nagkibit balikat si Yefan, nalaman ko rin na Wang ang apelyido mo. Sa katunayan, pinatay ko ang kapatid mo. Ngumisi si Chu Yunyao sa gilid, nararapat kay Wang Jishao ang nararapat sa kanya, kahit na hindi siya pinatay ni Yefan, tinalikuran niya ang mga lihim ng estado upang maprotektahan ang kanyang sarili. Nakatulong na sa iyo. Para sa kasuklam-suklam at mayabang na ito, ang dating fiancé, si Chu Yunyao ay walang kahit katiting na impresyon sa kanya. Miss Chu, wala na ang anak ko, bakit mo sinasaktan ng mga tao ng labis? Mataimtim na sinabi ni Wang Luotian. Marahan nang umuso si Chu Yunyao, ayoko lang na hindi maintindihan ng iba ang lalaki ko, sa pag-aakalang isa siyang mamamatay tao. Hindi ko kailangang husgahan ang ginawa ni Wang Jishao, may mga tao sa hukbo na nakakaalam nito. Ikaw, ang mukha ni Wang Luotian ay naging pula at puti, ngunit ang katayuan ni Chu Yunyao ay espesyal, at hindi madali para sa kanya na magsalita ng labis bilang isang elder. Hindi napigilan ni Yefan na makaramdam ng kaunting init nang marinig niya ang pariralang, lalaki ko, sa pag-iisip ng panahong nakulong si Chu Yunyao dahil sa pagnanakaw ng data ng access ng Earth para sa kanya, lalo siyang uminit. Sa katunayan, sa kritikal na sandali, si Chu Yunyao ay hindi kasing walang malasakit sa kanyang hitsura. Inabot ni Yefan at tinapik ang hita ng babae, okay, walang tama o mali sa ganitong uri ng bagay, tanging pag-unawa at kawalan ng pangunawa, walang kwentang sabihin pa. To put it bluntly, kahit galit ang pamilya Wang sa kanya, ano ang magagawa nila? Sinulyapan ni Wang Luotian ang mga kabataang ito mula sa pamilya Chu at sinabing, Zihan. Sa pagkakataong ito, kapag may nakilala ka mula sa pamilya Chu, welcome ka. Narinig mo yun? Marinig. Tinatanong kita, narinig mo ba? Nagtaas ng boses si Wang Luotian. Napabuntong hininga si Wang Zihan, tumangala at sinabing, pare, kahit hindi mo sabihin sa akin, seseryosohin ko ang bawat kalaban. May gagawin ako, kaya babalik muna ako sa kwarto ko. Pagkatapos sabihin iyon, inalagaan na lang ni Wang Zihan ang kanyang sarili at umalis muna. Si Wang Luotian at iba pang miyembro ng pamilya Wang, na nakikita ang sitwasyong ito, ay natural na hindi na magtatagal pa. Matapos titigan si Yefan, umalis sila. Nanood sina Ling Baiguang at Hu Lishan, at hindi na nagtanong pa. Pagkatapos makipagkita kay Yefan, hindi na nila siya masyadong inabala na kumain, at kinuha ang mga disipulo para magpaalam. Gayunpaman, nang ang mga disipulo ng pangkat ng Shushan ay aalis na, biglang gumalaw si Yefan. Bigla siyang tumayo mula sa kanyang upuan, iniunat ang kanyang kamay, at direktang humawak sa isang mabilog na lalaki sa mga alagad ng pangkat ng Susan. Tila napansin ito ng Fatibay, at tumabi siya upang maiwasan ito. Ngunit nang gusto niyang umiwas, napagtanto niya na ang bilis ni Yefan ay masyadong mabilis. Bulalas ng matabang puti, ngunit pagkatapos ng lahat, hindi siya nakaiwas, at nasalo siya ng lalamunan ni Yefan.
Nangyari talaga ang eksenang ito, at nang mag-react ang lahat, binuhat na ni Yefan ang puting matabang lalaki at itinaas ang kanyang mga paa sa lupa. Mr. Ye. Ito. Habang si Ling Baiguang ay nagulat sa pagsabog ni Yefan, naguguluhan din siya sa nangyari. Tumingin si Yefan kay Fatibay na may malungkot na mga mata, napakatapang mo. Nahihirapang ibinuka ni Fatibay ang kanyang bibig, oo. I'm sorry. I was wrong. I was wrong. Let me go. Jiang Xiaobay. Anong kalokohan ang ginawa mo? Tanong ni Ling Baiguang, alam niya na hindi bigla ang kikilos si Yefan. Kabanata 0858 Ang mga eksperto ay parang ulap. Lahat ng tao sa 0858. Natigilan din ang cafeteria. Ang alam lang nila ay ito ang Rumord Shushan rookie na si Jiang Xiaobay. Kaya lang medyo iba ang Fatty White na ito sa naisip nila. At ang biglaang pagkilos ni Yefan ay talagang nagpasilaw sa maraming tao, napagtanto lamang na may dahilan para bisitahin siya ni Hulishan at Ling Baiguang. Bago pa maipaliwanag ni Jiang Xiaobay ang anuman, kinuha ni Yefan ang isang smartphone mula sa kamay ni Jiang Xiaobay. I-unlock. Pinakawalan ni Yefan si Jiang Xiaobay at hiniling sa kanya na pindutin ito gamit ang kanyang mga fingerprint. Si Jiang Xiaobay ay umubo ng 2 beses, nakayuko ang kanyang ulo, nag-aatubili, at iniunat ang kanyang mga daliri upang i-unlock ito. Kapag binuksan ang screen, ang lalabas sa loob ay ang interface ng camera. Nag-click si Yefan sa album at nakitang may maliit na video dito na kinunan ni Chu Yunyao. Mula sa anggulong ito, naging lahat mula sa itaas hanggang sa ibaba, kumukuha ng larawan sa profile ni Chu Yunyao, kasama ang kahangahangang altitude ni Chu Yunyao. Nagkataon lang na medyo slim ang damit na suot ni Chu Yunyao ngayon, at may dampi ng mapang-akit na puting lamang sa neckline. Kung nakikita ito ng mga ordinaryong tao, hindi nila ito masyadong iisipin. Sa panahong ito, wala nang masyadong maipakita. Ngunit talagang malazwa ang shooting angle ng short video ni Jiang Xiaobay, na para bang gusto niyang ipasok ang kamay sa damit ni Chu Yunyao. Pervert. Matapos itong makita ng malinaw ni Chu Yunyao, itinaas niya ang kanyang kamay at sinampal si Jiang Xiaobay. Sectmaster Ling, isa kang kawili-wiling disipulo. Ngumisi si Yefan, kinurot ang kanyang kamay at direktang dinurog ang telepono. Sumigaw si Jiang Xiaobay, ang aking mobile phone. Oops. Marami pa ring mga larawan at video. Ito. Si Ling Baiguang at iba pang mga disipulo ng Shushan ay walang liwanag sa kanilang mga mukha. Bilang isang master, naging berde ang mukha ni Ling Baiguang. Ikaw. Ang hamak. Ilang beses ko bang sinabi sa iyo na ang mga martial arts practitioner ay may dalisay na puso at kakaunti ang pagnanais, kung hindi, magkakaroon ng maraming demonyo at mga balakid, paano sila makakarating sa rurok na kaharian? Ikaw ay talagang hindi nagsisisi. Nakikiusap para sa isang bogbog. Ikinumpas ni Ling Baiguang ang kanyang kamao at binigyan ng ilang suntok si Jiang Xiaobay, na nagpahawak sa kanyang ulo at humingi ng awa ang matabang lalaki, guro, nagkamali ako. Huminahon ka. Kalmado. Down, I don't dare. Inamin ng lalaking ito na hindi siya. Ibinalik niya ang kanyang bibig, umiiyak para sa kanyang ama at ina sa sandaling siya ay binugbog, uhog at luha. Walang yabang ang pinuno ng sekta, at ang kanyang hitsura at ugali ay nakikitang binubuli, parang gasbag. Si Ling Baiguang ay nawalan din ng magawa sa loob ng ilang sandali, ang taong ito ay bumagsak sa lupa pagkatapos ng ilang mga hampas, ang kanyang saloobin ay taos puso, ang kanyang tono ay nakakaawa, at hindi na niya ito maituturo pa. Yumuko si Yefan, tumingin kay Fatibay na nakahawak sa kanyang ulo, at nakangiting sinabi, tumigil ka na sa pagpapanggap, perpekto ang iyong body refinement, hindi ka ba kikilitiin pagkatapos ng ilang hit? Pero tandaan mo sa susunod. Ayos lang, huwag kang magkamali, hindi basta-basta babae ang maaaring palihim na magpa-picture. Baka, makapatay ito ng tao. Naramdaman ni Jiang Xiaobay ang layunin ng pagpatay sa mga mata ni Yefan, nanginginig ang buong katawan, at nagmamadaling tumango. Mr. Ye, kailangan kong disiplinahin ang hamak na ito. Nakakahiya namang magpaalam. Pinandilatan ni Ling Baiguang si Jiang Xiaobay at inakay siya palayo. Tapos na ang usaping ito. Pagkatapos ng lahat, walang masyadong masama, at ayaw ni Yefan na gawing matigas ang relasyon sa pangkat ng Shushan. Pagkatapos ng lahat, kailangan pa niyang makita si Yu Jiansho. Nang patuloy na kumain si Yefan, nagtanong si Chu Yunyao, sabi mo, anong uri ng cultivation ang pervert na iyon? Ang pisikal na pagpipino ay isang mahusay na tagumpay. Sumimsam si Yefan ng sopas at nagpatuloy sa pagluluto. Ano? Siya. Kalahok din siya, paano niya natapos ang kanyang pagsasanay sa katawan sa loob ng 25 taong gulang. Sabi ni Chu Yunyao na nakakunot ang noo. Ang iba pang mga disipulo ng pamilya Chu ay mukhang solemn na. Kabilang sa kanila, sina Chu Yuntian at Wu Jinggayo ay nagkaroon ng kalahating hakbang na pagsasanay sa katawan, na napakabihirang. Ngumiti si Yefan, ngayon lang, si Wang Zihan ng pamilya Wang ay isa ring perpektong tagapaglinis ng katawan. Hindi nakakagulat. May mga bundok sa labas ng mga bundok, at may mga tao sa labas ng mga bundok. Kailangan mo lang gamitin ang lahat ng bagay na natutunan mo. Lahat.
Bulong ni Ye Fan sa kanyang puso, na noong wala pang 20 taong gulang si Lao Su, siya ay nagko-concentrate, kaya ano ang kakaiba sa kanyang paglilinang? Hindi ko talaga maisip na ang isang kahabag-habag na taong taba ay may napakataas na cultivation base, sabi ni Wu Jingyo. Sinabi ni Chu Yuntian, hindi natin kailangang maliitin ang ating sarili. Dahil may tiwala si Mr. Ye sa atin, dapat tayong maging mas kumpiyansa. Tama, sabi ni Ye Fan na may kontentong ngiti. Chu Yunyao. Hindi napigil ang sabihin, isa-isa mong tawagin siyang Mr. Ye. Mas matanda siya sa iyo ng 2 o 3 taon. Hindi mo ba matatawag na Brother Ye? Sa kanilang mga mata, masyadong mataas ang status ni Ye Fan, paano siya matatawag na kapatid? Hoy, hayaan mo na sila, basta huwag mo akong tawaging Uncle Ye, lahat ay madaling sabihin. Walang pakialam si Ye Fan. Pagkatapos kumain, at medyo pamilyar sa paligid, pumunta ang lahat sa Great Hall. Pagkatapos ng lahat, ang mga tiyak na panuntunan sa pagpili ay iaanunsyo, kaya tingnan natin. Pagdating ko sa conference hall, may daan-daang mga sinaunang mandirigma ang nakaupo sa eksena, at ang eksena ay puno ng mga tao. Natagpuan ni Ye Fan at Chu Yunyao ang upuan ng pamilya Chu. Bilang isa sa 5 sikat na pamilya, ang upuan ng pamilya Chu ay medyo mataas, sa pangalawang hanay. Hindi nagtagal, isang grupo ng mga tropa ang naghatid sa isang grupo ng mga tao sa venue, at nagsimulang tumahimik ang eksena. Casual na sumulyap si Ye Fan at agad na sumimangot. Ang ilang mga pinuno ay wala, at nakita na niya sila sa Beijing Military Region dati. Gayunpaman, ang ilang nasa katanghaliang gulang na mga lalaking pumasok sa likuran nila ay pawang mga nasa katanghaliang gulang na mga lalaki. Dapat mong malaman na ang ghost captain na si Oleg, kung walang tubig, ay maaari lamang gamitin ang kanyang lakas ng konsentrasyon. Ang mga lalaking ito ay halos kapantay ni Oleg sa tubig. Sa partikular, ang isa sa mga nasa katanghaliang gulang na lalaki na may maikling buhok sa isang itim na Amerikana ay hindi masyadong matangkad, at ang kanyang mukha ay walang pakialam, ngunit ang aura na nagmumula sa kanya ay ang pinakamalakas. Naramdaman ni Ye Fan na ang lalaking ito ay tila kabilang sa parehong ugat ni Ye Longteng at nagpractice ng parehong kung fu, kaya malamang nakabilang siya sa pamilya Ye. Ang mas ikinagulat ni Ye Fan ay si Ye Feng, na ang buto ay nabali niya, ay talagang sumunod kay Ye Longteng at pumasok mula sa likuran. Ang masiglang hitsura ni Ye Feng ay natangay sa daan-daang mga mandirigma na naruroon ng may paghamak. Nang makita niya si Ye Fan, sigurado ang mga mata ni Ye Feng, na nagpapakita ng malungkot na tingin, ngunit mabilis niyang inilayo ang kanyang ulo. Si Ye Fan ay walang pakialam sa taong ito, ngunit ang biglaang pagsulpot ng mga master na ito ay nagparamdam sa kanya na ang angkan ng Xia Kingdom ay talagang isang master. Sa mga taong ito na nakaupo sa podium, opisyal na nagsimula ang pulong. Tumingin si Ye Fan sa sikat na brand sa harap ng mga taong iyon at napagtanto na itong nasa katanghaliang gulang na lalaking nakaitim ay tinatawag na Ye Longyuan. Sa hindi inaasahang pagkakataon, alam ni Ye Fan ang pangalan ng Dragon King, at maaari niyang hulaan sa isang sulyap na marahil ito ay kapatid ng Dragon King. Ang iba pang mga tao ay pinangalan ng Xiao Fengshan, Zhou Wei, at iba pa. At sa paghusga mula sa kanilang mga apelyido, nagkataong tumugma din sila sa clan na kilala ni Ye Fan. Ang mga taong ito, tinatayang hindi sila mapaghihiwalay sa Ancient Divine Descendants, bulong ni Ye Fan sa kanyang puso. Sa sandaling ito, biglang napagtanto ni Ye Fan na si Ye Longyuan ay nakatingin sa kanya ng may malamig na tingin, na dumaraan sa mga tao sa harap na hanay. Walang kinalaman sa akin ang Kabanata 0859. 0859. Si Ye Fan ay hindi natatakot sa kanya. Nang tumitig ang iba sa kanya, napatitig siya sa kanila, at saglit na nagkatinginan ang dalawa. Nasa wakas ay ipinikit ni Ye Longyuan ang kanyang mga mata, pagkatapos ay umiwas ng tingin. Ipinagmamalaki ni Ye Fan ang kanyang sarili at tumingin sa kanya. Kung gaano kakapal ang balat, hindi siya natatakot kahit kanino. Kasunod ng talumpating ibinigay ng host ng pulong, si Ye Longteng, bilang Dragon King, ang nagbigay ng pambungad na talumpati ng pulong at ipinakilala ang lahat sa entablado. Lahat ng mga pinunong ito ay nagbigay ng detalyadong pagpapakilala, ngunit pagdating kina Ye Longyuan, Xiao Fengshan, Zhou Wei at iba pa, isang pagpapakilala lamang ang ginawa nila ang mga hukom. Ang ikinagulat ni Ye Fan ay ang Ye Feng na ito ay isa talaga sa mga judge. Bagamat sinabi na ang cultivation base ni Ye Feng at ang kanyang konsentrasyon ay maliit, siya ay talagang kwalipikadong magkomento sa mga kalahok na ito sa eksena, ngunit kahit paano niya ito tingnan, tila ito ay isang kaugnay na sambahayan. Si Judge Ye Longyuan ang punong hukom sa pagpiling ito. Kung ang lahat ng kandidato ay mapipili para sa Yinlong ay hahatulan ni Pangulong Ye. Masasabi ko sa iyo na ang Commander-in-Chief ng Yinlong ay itong Presidente Ye. Lahat ng napili mong kandidato ay tuturuan din niya sa hinaharap. Si President Ye din ang dati kong Dragon King. Ang kanyang lakas at kwalifikasyon ay mas mahusay kaysa sa akin. Mula sa puntong ito, dapat makita ng lahat na ang Yinlong ang kahalagahan ng Xia Kingdom ay tiyak na hindi isang unit ng ating Dragon Soul, ngunit isang malakas na dibisyon na sumusuporta sa isa't isa sa ating Dragon Soul. Sana lahat maipakita ang iyong pinakamahusay na sarili sa pagpili bukas at sumali sa Hidden Soul. Long, ang alas ng Xia Kingdom.
Nang marinig ito ng lahat, nagkaroon ng kaguluhan, ngunit ito ay balita na hindi alam ng karamihan. Sa hindi inaasahang pagkakataon, napakataas ng katayuan ni Yinlong, hindi katakataka na maraming mga pinuno ang narito, at ang mga napili ay maaaring magdala ng napakaraming benepisyo sa pamilya at sekta. At dahil sa pagkakakilanlan ni Yelong Yuan, maraming tao ang nakakaramdam ng pagkamangha at pag-usisa. Pagkatapos ng lahat, ang Dragon King ay hindi kailanman isiniwalat ang kanyang pangalan sa publiko. Walang nakakaalam kung sino ang huling Dragon King. Ngayon, pakiusap, ang Deputy General Commentator, Mr. Xiao Fengshan, ay ipahayag ang mga patakaran ng pagpili na ito, sabi ni Yelong Teng. Nagtataka rin ang lahat kung bakit hindi si Yelong Yuan ang General Reviewer na nag-anunsyo nito, ngunit sa pagtingin sa malungkot na ekspresyon ni Yelong Yuan, malamang naiintindihan niya. Mukhang hindi masyadong mahilig magsalita ang General Reviewer na ito. Ngumiti si Xiao Fengshan at tumayo at nagsabi, umaasa kaming makaakit ng mas maraming kabataang talento sa seleksyon na ito, at hindi na umasa sa purong personal na paglilinang at talento bilang tanging batayan. Upang gawing mas mahuhusay si Yinlong sa teamwork, pagkakaisa, at diskarte, magsasagawa kami ng 100 manlalaro na magulong tryout, at papayagan namin ang isang team-based na knockout match. Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, maraming mga tandang sa eksena, na hindi lahat ng tao noon alam. Sa gayong tuntunin, ang ilang mga bata na malakas sa mga individual ngunit hindi sa sekta o pamilya sa kabuuan ay mukhang mahina. Sayang nga lang at walang nang ahas na kontrahin ang mga judges, kaya maraming tao ang pilit na nagtiis at umiling ng palihim. Gayunpaman, tuwang-tuwa si Chu Yunyao. Pagkatapos ng lahat, ang lahat ng mga disipulo ng pamilya Chu ay nagpunta sa mersenaryong hukbo upang sama-samang lumaban sa loob ng 2 buwan. Ang lihim na pag-unawa ay maliwanag, at ang labanan ng pangkat ay maaaring makabawi sa kanilang kakulangan sa paglilinang. Hindi maiwasan ng babae na tumingin kay Ye Fan at sinabing, alam mo na ba ang panuntunang ito noon pa? Nagkibit balikat si Ye Fan, hindi ko alam, maganda ang swerte. At saka, kapag ganito ang kaso, mas hindi mababawasan ang kalaban. Sa katunayan, may ideya si Ye Fan. Sa paghusga mula sa kaguluhan sa underground na mundo sa nakalipas na 2 taon, ang Doomsday King Power ay tila mas aktibo kaysa dati. Dahil ba sa hindi pagkakaunawaan sa pagitan ng mga sinaunang Diyos at ng paghahari ng Doomsday ay umabot sa isang tiyak na kritikal na sandali, kaya si Yinlong, bilang isang angkan na nagre-recruit ng mga batang mahuhusay na tropa, ay kailangang pabagalin muna ang mga kinakailangan para sa personal na lakas, at bigyang pansin din ito. Koponan at mga numero. Kung tama ang hula niya, hindi lang dapat piliin ni Yinlong ang mga anak ng mga sikat na sekta at sinaunang martial arts sects. Sa nakatagong dragon, dapat mayroong malaking bilang ng mga anak ng angkan. Ang mga angkan ng Xia Kingdom, ang mga sinaunang Diyos, at ang mga nakatagong dragon, ay nag-iipon ng lakas. Nagpatuloy si Xiao Fengshan, upang gawing mas patas ang ilang pamilya at sekta na may mas kaunting bilang, pinapayagan namin ang mga pribadong alyansa bago magsimula ang laro bukas. Gayunpaman, ang bawat koponan ay hindi maaaring lumampas sa 10 miyembro. Kapag natukoy na ang mga miyembro ng koponan, dapat silang nakarehistro at hindi na mababago. Siyempre, kung ang ilang mga batang talento ay mas kumpiyansa, maaari rin silang maging isang koponan ng mag-isa. Bilang karagdagan, sa sandaling nakarehistro bilang isang koponan, hindi kinakailangang sumulong at umatras ng sama-sama, pinapayagan namin ang pagkakanulo, pansamantalang pagbabago ng paksayon, pansamantalang alyansa sa mga pagsubok. Kung paano manalo. Maaari mong makoma ang iyong kalaban, hindi makalaban, sumuko sa laban, o umalis sa battle area. Ngunit huwag pumatay ng tao. Kapag sinadya mong pumatay ng mga tao, madi-disqualify ka kaagad sa pagpili. Sa kabuuan, ito ay isang napakabukas at malaking pagpili ng estilo ng santukan, at ang mga partikular na panuntunan ay ibibigay sa lahat. Matapos ipakilala ni Xiao Fengshan ang mga patakaran, mabilis na natapos ang pulong. At hindi gaanong kalokohan, lahat ay simple. Natapos ang pulong, ngunit hindi ito madali para sa karamihan ng mga tao. Dahil sa mga patakaran ng laban ng koponan sa oras na ito, ang alyansa bago ang laro at ang komunikasyon sa pagitan ng mga kasamahan sa koponan ay kritikal. Di nagtagal, ang ilang magkakaugnay na pamilya at mga sekta ay nagsimulang mag-usap tungkol sa mga alyansa sa isa't isa. Siyempre, mayroon ding ilang mga master na hinahamak ang kanilang mga kapantay at nagsimulang mag-isip tungkol sa kung paano pumili ng mas malakas na mga kasamahan sa koponan. Mayroong 9 na tao sa pamilya Chu at sa Shenwu sect, at ang mga kabataang ito ay nakaranas ng malupit na pagsubok sa larangan ng digmaan. Nagtitiwala sila sa isa't isa at nagkakaintindihan. Wala silang planong hilingin sa mga estranghero na sumali. Pagkatapos ng lahat, ang 10 at 9 ay hindi gaanong naiiba. Kaya umalis na ang grupo sa conference room at bumalik sa dormitoryo para magpahinga at mag-practice. Ang mga hukom at pinuno sa podium ay umalis sa venue sa ilalim ng escort ng hukbo at pumunta sa isang espesyal na lugar ng pahingahan. Lumapit si Yelong Teng kay Yelong Yuan at nakangiting nagtanong, Kuya, nakita mo na ba ang batang iyon? Medyo kamukha mo siya. Nakikita man o hindi, wala itong kinalaman sa akin, sabi ni Yelong Yuan sa malamig na tono.
Sumimangot si Ye Longteng, bakit? Bagamat mahirap ipaliwanag kay Ye Fan ang nangyari noon. Pagkatapos, ang dugo ay mas makapal kaysa sa tubig, at ang aking ama ay tila. Ikalawang anak, direktang pinutol siya ni Ye Longyuan, ang kanyang mga mata ay sinabi ni Fengru, ako, si Ye Longyuan, ay may isang anak lamang, na tinatawag na Ye Feng. Ipinanganak ko ang iyong hipag. Ang iba, walang kinalaman sa akin. Napabuntong hininga si Ye Longteng at umiling, okay. Ikaw ang boss, ikaw ang may huling say. Kumurap si Ye Longyuan at tumingin sa paligid, saan nagpunta si Fenger. Oy, ngayon ko lang siya nakita, bakit wala na siya, itong batang ito. Hayaan mo siyang mamuhay ng mapayapa, maging mabuting hukom, at makihalubilo sa mga pinunong iyon. Pamilyar ang mukha ko, hindi ako mapakali. Sumimangot si Ye Longteng at sinabing, hindi ba dapat ako pumunta kay Ye Fan? Gusto mo pa bang maghiganti sa pagkakasugat mo noong nakaraan? Hindi. Kailangan ko siyang hanapin. Kabanata 0860 500 taon na ang nakalipas. 0860. Mukhang walang pakialam si Ye Longyuan, hindi na kailangan, kahit na talagang hanapin ko siya, ayos lang. Posible bang maglakas loob ang bata na maging kaaway ng ating angkan? Mapait na ngumiti si Ye Longteng, kapatid, huwag mong maliitin ang batang ito. Natalo na niya ang 5 maalamat na powerhouse at napatay ang 4 sa kanila. Kabilang sa kanila, ang banal na kabalyero ng dragon, si Orlando, ay isang master ng estado ng pagtutuon ng pansin sa mahusay na pagiging perpekto, at hindi siya mas mababa sa iyong malaking kapatid sa mga tuntunin ng kaharian. Humph, ano? Ang mga mandirigmang iyon sa kanluran ay may magaspang na kasanayan sa pakikipaglaban, at sila ay nilinang mula pa noong sinaunang panahon, at ang mga Dragon Knight ay sinusuportahan ng Dragon Blood Armor. Huwag kalimutan, 500 taon na ang nakalilipas, sa panahon ng paghahari ni Wuzong, nandun nang bumagsak ang meteorite, ang mga kapangyarihang kanluranin ay dumating sa ating Xia Kingdom upang agawin ang meteorite upang pekay ng banal na sandata. Sa oras na iyon, ang iyong ama at ako, sa kanyang maagang 20s, ay bata pa, at tinusok ng isang espada sa oras na iyon. Isang master, ang armor na may dugong dragon ng Dragon Knight noong panahong iyon ay natakot sa lahat ng malalakas at tumakas. Mula noon, ang Dragon Knight at iba pang mandirigma ng iba't ibang bansa ay hindi nang ahas na madaling tumuntong sa ating Xia Kingdom sa kalahating hakbang sa nakalipas na 500 taon. Kahit noong mga taon ng digmaan, mga baril lang ng kanluran ang nakita ko, ngunit ang mga mandirigma na hindi nakakita sa kanila ay naglakas loob na umatake ng padalos-dalos, ano ang napakahusay sa mga Dragon Knights lamang. Naiinis na sabi ni Ye Longyuan. Kung naruroon si Ye Fan, tiyak na magugulat siyang marinig ang mga salitang ito. Dahil minsang binanggit ni Dark Dragon Knight Dak na ang kanyang baluti ay tinusok ng isang eskrimidor mula sa Xia Kingdom 500 taon na ang nakalilipas. Natatakot ako, walang mag-aakalang gawa iyon ng martial god noong kabataan niya. Ang lakas ng antas ng epiko ay maaari itong tumagal ng hindi bababa sa isang siglo at nakatayo pa rin sa tuktok, upang magkaroon ng sapat na oras upang lumikha ng isang mahusay na layunin. At ang martial god, hindi bababa sa nabuhay ng higit sa 500 taong gulang. Napabuntong hininga si Ye Longteng na may damdamin, oo, sa matalino at banal na martial arts ng aking ama, ang sinaunang martial arts ng ating Ye Clan, syempre, ang dugo ng ating Ye Clan, ay hindi maihahambing sa mga Western martial artist. Ngunit sa ngayon, kahit na si Ye Fan ay hindi kasing taas ng ating angkan sa China, ang kanyang impluensya sa pandaigdigang saklaw ay hindi maisip at mayroon siyang napakaraming elite na sundalo. Ang mga matataas na opisyal mula sa lahat ng bansa ay gustong manalo sa kanya. Kung nais siyang supulan ni Xia Guo, susunod lamang ito sa kagustuhan ng ibang mga bansa, at ang mga pinunong iyon ay labis ding hindi nasisiyahan. Kung ito ay isang normal na bansa at kapangyarihan, ayos lang. Kung sakaling maakit din siya ng Doomsday Kingship. Sa edad ng batang ito, kasama ang kanyang kakayahan, natatakot ako na baka hindi natin makuha sa mata ang ating angkan. Kinusot-kusot ni Ye Longyuan ang kanyang mga mata, hindi man lang ako nangangahas na gumawa ng anumang mali sa aking mga ninuno. Depende din yan. Kung kilala siya ng mga ninuno ko o hindi, ungol ni Ye Longteng at hinawakan ang baba niya. Pangalawa, bumaba ang boses ni Ye Longyuan, naaalala mo, hindi dapat isinilang ang taong iyon, kahit na mayroon siya, wala itong kinalaman sa ating pamilya Ye, huwag magkaroon ng anumang hindi makatutuhanang ilusyon. Pagkatapos sabihin iyon, Ye. Umalis si Longyuan. Napabuntong hininga si Ye Longteng at nag-alinlangan, ngunit tumawag pa rin ng isang personal na sundalo at nagutos, puntahan mo kung nasaan si Young Master Ye Feng, at iulat ka agad sa akin kung may anumang sitwasyon. Kinuha ni Ye Fan at Chu Yunyao ang isang grupo ng mga kabataan at bumalik sa lugar ng tirahan. Upang sabihin na si Chu Yuntian at ang iba ay maaaring kailanganin na magsanay upang muling makarga ang kanilang enerhiya, ngunit si Ye Fan at Chu Yunyao ay medyo naiinip. Nais itong harapin ni Chu Yunyao. Ang ilang mga bagay sa kumpanya, nagsasaliksik ako ilang araw na ang nakalipas, at ang mga usapin sa negosyo ay nahuli. Ngunit pakiramdam ni Ye Fan ay bihirang makapunta sa ganoon kagandang bundok, at nakakainip na manatili sa silid ng hindi lumalabas para mamasyal. Kaya,
Sa matinding kahilingan ni Ye Fan, kinaladkad din si Chu Yunyao palabas ng tirahan. Hindi ba't mga bato, puno, tubig, at iba pa? Ang maganda. Naglakad si Chu Yunyao pababa, habang nagrereklamo. Mula sa kanyang pananaw, ang tanawin o isang bagay ay walang kabuluhan. Hinawakan ni Ye Fan ang kanyang kamay at sinabing, anong tanawin ang makikita ay hindi ang susi ay kung sino ang dapat panoorin. May problema. Ungol ni Chu Yunyao. Sa mga oras na ito, kalalabas lang ng dalawa sa tinutuluyan nilang building, at may isang lalaki at isang babae ang pumunta sa harapan nila. Alam na alam ito ni Ye Fan, ngunit hindi niya ito iniwasan, kahit na ayaw niyang makita ang lalaki. May asawa ka sa bahay, tapos nakikipag-hook up ka pa sa ibang babae sa labas, hindi ka talaga bagay. Si Ye Feng ang mukhang mayabang, at sa likod niya, sinundan siya ng kanyang pinsan na si Ji Wanqing gaya ng dati, at tahimik na ngumiti kay Ye Fan mula sa likuran. Kumunot ang noo ni Chu Yunyao. Alam niya na si Ye Feng ay isang hukom, kaya kailangan niyang tiisin ito. Ang lahat ba ng iyong mga buto ay konektado? Gusto mo bang i-break ko pa ang ilan para sa iyo? Malumanay na sagot ni Ye Fan. Ang mukha ni Ye Feng ay sobrang pangit. Ang pag-iisip sa pagkatalo na iyon ay isang malaking kahihiyan, ngunit hindi niya ito kinaya. Ye Fan, huwag kang masyadong magpaka-self-righteous, kahit na matalo mo ako pansamantala, ito ay pansamantala lamang. Ang talento na mayroon ako ay isang bagay na hindi mo maisip. At saka, hindi ito huwahay, dito, kung maglakas loob kang manggulo, masisiguro kong, mamamatay ka ng malungkot. Ngumisi si Ye Feng. Kung ano ang gusto mo. Hindi interesado si Ye Fan na bigyan siya ng higit na pansin, hinawakan ang kamay ni Chu Yunyao at naglakad patungo sa gate ng base. Nang madaanan ko si Ji Wanqing, tiningnan ko ang damit ng babae at nakita kong pinalitan ni Ji Wanqing ang kanyang damit. Ang white bottoming shirt at printed short skirt ay nagpatingkad sa kanyang figure at sa kanyang tahimik at magandang ugali. Kung hindi dahil sa malaking birthmark sa kanyang mukha, ang hitsura ng babaeng ito ay dapat na 8.5 sa siyam, at tiyak na siya ay hindi bababa kay Chu Yunyao, na sayang. Ngumiti si Ye Fan at sinabi, nagpalit na ako ng damit, at mas maganda ako. Masayang ngumiti si Ji Wanqing. Nakinig siya sa payo ni Ye Fan, bumili ng ilang bagong damit at kosmetiko, at nagbasa ng ilang magazine bago itugma ang mga ito. Gayunpaman, walang sinuman sa paligid niya ang nagbigay pansin sa kanyang hitsura. Si Ye Feng ay hindi masyadong tumitingin sa kanya, si Ye Fan lamang ang unang pumuri sa kanya. Salamat, Mr. Ye, tinikom ni Ji Wanqing ang kanyang mga labi at ngumiti at bamulong. Dahil dito ay lumundag ang mukha ni Ye Feng sa galit, hinawakan niya ang kwelyo ni Ji Wanqing, at sumigaw, pumunta ka rito para lang manligaw sa kanya. Umalis ka, siya. Sabi, itinulak ni Ye Feng si Ji Wanqing palayo. Si Ji Wanqing, isang mahinang babae, ay hindi makayanin ang mga ganyang bastos na aksyon, matutamba siya kapag siya ay sumisigaw. Mabilis ang mga mata ni Ye Fan, at iniunat niya ang kanyang kamay at niyakap ang babaeng malapit ng mahulog. Sa isang iglap, si Ji Wanqing, na nag-aakalang babagsak na siya, ay natagpuan ang kanyang sarili na niyakap ng isang malakas na braso. Dahil ang katawan ay nakatagilid, ang mga bang sa noo ay dumausdas pababa, na inilantad ang buong pinong buto ng melon na mukha, pati na rin ang lahat ng mga birthmark. Tinitigan ni Ji Wanqing ng blanko si Ye Fan gamit ang kanyang malalaking basang mata. Nagkatinginan ang dalawa. Malinaw na nakikita ng batang babae ang kanyang sariling anyo mula sa mga mata ni Ye Fan, ngunit hindi niya makita kahit kaunti si Ye Fan. Isip. Ngunit kahit na ganoon, tinakpan ni Ji Wanqing ang kanyang mukha gamit ang kanyang kamay at hindi niya iniiwas ang kanyang ulo, salamat. Salamat. Tinulungan siya ni Ye Fan na tumayo at lumingon kay Ye Feng, na namumula sa galit, babae lang ba ang binubuli mo? Bakit hindi ka naglakas loob na lumapit sa akin nang may ganoong kasanayan? Pagtatapos ng kabanatang ito. For more videos, click on the notification bell.